Cellbox. Si Jovel Veronica Ramirez ay lumaki sa bangketa at tanging pangangalakal ang kinakapitan para mabuhay. Dahil nang mamatay ang kanyang pamilya mula sa sunog, siya na lang ang naiwang mag-isa. Sa kabila nun, hindi siya sumusuko sa buhay. Bukas na lang ulit ang laban sa buhay, pero ngayong gabi, pahinga muna tayo. Sa ngayon, sapat na muna yun. Samantala, si Sergio Velasquez de Alba ay isang Spanish-Filipino architect na sanay sa kaginhawahan at karangyaan. Ngunit matapang, seryoso at tila walang oras sa drama ng buhay. Pero sa likod ng malamig niyang aura, marunong siyang tumingin sa potensyal ng isang tao kahit hindi niya kalibel. I realize, someone like you deserves so much more than just being my maid. You deserve to stand beside me, not serve me. Paano kung magtagpo ang landas ng isang pusong galat ng isang isip na laging nakaangkla sa plano't perpeksyon? Kung sa gitna ng plano'y biglang tumibok ang damdamin, kaya bang itayo ang pag-ibig sa pundasyong hindi iginuhit kailanman? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Hay buhay, kainis namang tren to. Istorbo sa pagtulog eh. Maagang maaga pa lamang ngunit tirik na agad ang araw sa lungsod. Sa likod ng isang lumang gusali, sa ilalim ng tulay kung saan dumaraan ang tren, may isang babaeng kakagising pa lang mula sa pagtulog na tanging karton lang ang higaan. May takip siyang kupas at butas-butas na kumot at sa isang tabi niya'y naroon ang lumang backpack na halatang pinagkakaingatan niya kahit sira-sira na. Siya si Jovel Veronica Ramirez, Chovy for short. 25 anyos, kayumanggi ang balat, may kulot at laging magulong buhok, at may mga matang tila pagod sa dami ng pinagdaanan mula nung siya'y musmus na bata pa lamang. Pero may ningning pa ring makikita rito sa tuwing siya'y ngumingiti. Panibagong araw na naman para mga lakal. Kung hindi ko to gagawin, sino bang kakalamang sikmura at magrireklamang mga alagang bulati sa tiyan? Eh di ako rin. Lumaki siyang mag-isa sa buhay matapos masunog ang kanilang bahay nung siya'y 7 taong gulang pa lamang. At sa kasawiyang palad, siya lang ang tanging nakaligtas sa kaniyang pamilya. Wala rin ni isa sa mga kamag-anak nila ang kumuha sa kanya para kupkupin man lang. Lalo pat nasa malalayong probinsyang mga ito at tila walang kaalam-alam sa sinapit ng pamilya nila. Kaya magmula noon, lansangan ang naging tahanan niya at ang pangangalalang bumubuhay sa kanya sa bawat araw. Gising na ang paligid. Kaliwat ka ng tunog ng preno ng mga sasakyan ang maririnig. May businang galit at amoy usok na sa paligid. Bumangon na si Jovi. Hinilot ang leeg tsaka bumuntong hininga. Bitbit ang sako. Nagsimula na siya sa paghahanap ng maaari niyang ikalakal. Ang bastos naman ng lalaking to. Diyan pa talaga umihi sa basurahan? Reklamo ni Shubi nang makita niyang lalaki na kakalis pa lang mula sa pag-ihi nito sa tambakan ng basura. Lalo pat may nakita siyang mga bote roon. Ano ba yan? Mamaya ko na nga lang kukunin yun kapag natuyo na yung mga bote. Nakakailang hakbang pa lang siya paalis nang muli siyang napahinto. Kaso baka maunahan pa ako ng iba kapag hindi ko pa kinuha ang mga to. Sige na nga, sayang din eh. Ihi lang naman yun, hindi naman ako mamamatay dahil lang dyan. Hindi na siya nag-inarte pa at diretso nang inilagay sa loob ng sako ang mga bote. Nang makalipas ang 2 oras sa pag-ikot sa lansangan, kahit papano ay may mga naipon siyang kalakal. Plastic bottles, mga lata, mga bote ng gin, sirang kaserola at suwenerte pa siya matapos makakuha ng tanso na tilay galing sa sirang appliances. Tama na siguro to sa ngayon. Nagugutom na ako eh. Aniya. Napahimas siya sa tiyan dahil nag-aalboroto na ito. Kagad siyang tumungo sa paborito niyang junk shop sa may kanto kung saan kilala na siya ni Manong Ramon, ang may-ari nito. Palagi kasi itong may pasobrang binibigay sa kaniyang salapi. Paglapit pa lang niya sa matanda,
Agad siyang kinaway nito at nginitian. Uy, Shob, ang aga-aga mo yata ngayon ah. Nakarami po agad ako. Sana nga po ganito araw-araw eh. Tara, dito ka na timbangin natin. Aba, mukhang naka-jackpot ka ngayon ah. At saka medyo may amoy no, amoy mapanghe. Hindi pa nga po jackpot yan eh. Ihi pa lang po kasi yan, hindi pa dumi ng hayop o kaya ng tao. Napabungis-ngis na lang si Shuvi habang si Manong Ramon ay natatawa na lang din at napapailing. Pasaway ka talagang bata ka. Habang iniisa-isa ni Manong Ramon ang laman ng sako, may napansin si Shuvi na pamilyar na laruan sa may mga nakatambak sa isang tabi. Isang action figure na medyo madungis na. Si Goku to ng Dragon Ball sa. Dahan-dahan niya itong pinulot. Wala nang isang braso ng laruan. May gasgas na ang katawan. Habang pinagmamasdan niya yun, bigla niyang naalala ang batang minsang nagturo sa kanya na magbasa at magsulat. Si Eloy. Nasaan na kaya si Eloy ngayon? Bulong niya sa kawalan. Unti-unting bumalik sa alaala niya ang nakaraan nung siya'y 7 taong gulang pa lamang. May batang lalaki na 11 taong gulang. May kabataan ito at palaging may dalang Goku action figure. Si Eloy, ang batang may taglay na kabaitan dahil kahit siya'y batang palaboy pa lamang noon at nanlilimos sa lansangan, hindi siya nito pinandidirihan. Sa tuwing uuwi rin ito galing sa paaralan, palagi siya nitong pinupuntahan para bigyan ng pagkain. At tinuturo sa kanya ang mga natutunan nito sa eskwelahan. Ang hirap naman ito. Bakit ko ba kailangan matutunan ng math? Pag natuto ka sa math, edi hindi ka maluloko. Ha? Paano nangyari yun? Kunwari natusan ka ng nanay mong bumili sa palengke, tapos kulang yung sinukloy sa'yo ng tendera, edi marunong ka nang magbilang, kaya hindi ka maluloko, di ba? Oo nga no, ang galing mo talaga Kuya Eloy. Pero wala naman akong nanay kaya walang mag-uutos sa aking bumili sa palengke. Basta, kailangan mong matutunan dahil magagamit mo to sa maraming bagay. Naintindihan mo ba, Syongit? Oo na po, Kuya Eloy. Napangiti si Shuvi nang manumbalik sa alaala niya ang mga sandaling yun sa nakaraan. Grabe. Ilang taon na ba simula nun? Bakit kaya hindi na siya nagpakita sa akin? Siguro pinagbawalan na siya ng lola niya at nilayo sa akin. Naalala rin ni Shuvi na may isang beses noon, habang tinuturuan siya ni Eloy, ay biglang dumating ang lola nito at pinagalitan si Eloy sa pagdikit-dikit sa kanya dahil ang dungis-dungis niya raw. Pinalo-palo pa nga noon si Eloy ng lola nito at hila-hila ito sa tenga habang naglalakad paalis. Pero sa kabila nun, patago pa rin siyang tinuturuan ni Eloy. Umabot ng 2 taon ang pagtuturo nito sa kanya ng palihim. Hanggang sa nung 13 taong gulang na si Eloy at siya naman ay 9 taong gulang, bigla na lang itong naglaho at hindi na sila muling nagkita. Muli siyang napatitig sa laruan at hinimas-himas ito na tila ba'y pagmamay-ari ito ni Eloy. Ilang sandali lang ay lumingon siya kay Manong Ramon. Manong, pwede ko bang hingin to? Napakunot ito ng noo, tsaka natawa. Ano namang gagawin mo dyan sa laruan? 25 anyos ka na, Shob. Wala lang. Ang cute lang po kasi. Sige na po, Manong. Bigay mo na sa akin to. Sige na nga. Wala na rin namang magkaka-interest na bata dyan eh. Putol na ang isang braso. Nax, salamat po, Manong. Huwag niyo po itong ibabawas sa kita ko dyan sa kalakal, ha? Oo na. Eto, meron kang 35 pesos. Tapos gagawin ko ng 40 pesos. Pwede na ba yan? Oo naman po. The best ka talaga kahit kailan, Manong. Maingat niyang isinilid ang laruan sa loob ng backpack na para bang isang kayamanan na natagpuan. Matapos yun, ay dali-dali siyang nagtungo sa bakery para bumili ng pandesal sa halagang 30 pesos na maghapon na niyang kakainin. Kinagabihan, balik si Shuvi sa pwesto niya sa ilalim ng tulay. Nahiga na siya sa karton, yakap ang bag, at unti-unti na siyang nilamon ng antok hanggang sa tuluyang nakatulog. Ngunit hindi pa man tumatagal ang kaniyang pagtulog, biglang may humablot sa kumot niyang panlaban sana sa lamig. Hoy! Bumangon ka dyan! Teritoryo ko to!
Sigaw ng isang pulubing hindi nalalayo sa edad niya. Napabalikwas naman si Shuvi mula sa pagkakahiga. Ha? Dito na ako palaging humihiga, no? Tsaka kita mo naman ako nandito, hindi ba? Ibig sabihin ako ang nauna. Kaya teritoryo ko to. Wala akong pakialam. Umalis ka na lang bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Ayoko. Kung gusto mong matulog, humanap ka rin ng sarili mong pwesto. Ang tapang mo rin, no? Umalis ka na nga lang para tapos ang usapan. Nangakmang hihiga ang lalaki sa kariton niya, bigla nitong tinulak dahilan para sumubsob ang mukha nito sa sahig. Sabi kong ayoko nga, di ba? Nanlilisik ang mga mata ng lalaking pulubi sa galit nang sandaling humarap ito sa kanya. Hanggang sa nakita niya na bigla itong may inilabas na isang maliit ngunit mukhang matalim na kutsilyo. Natigilan si Shuvi at nanlamig ang buo niyang katawan. Ayaw mo pala, ha? Tignan na lang natin kung magawa mo pang magtapang-tapangan sa gagawin ko sa'yo. Nang marinig yun ni Shuvi, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo habang bit-bit-bit-bit ang bag niya. Nang makita niya ang hinahabol siya nito, mas binilisan niya pa ang bawat hakbang ng mga paa niya. Hindi na iniisip kung saan siya lulusot at kung saan siya dadalhin ng kanyang pagtakbo. Bilisan mo pa, Shuvi! Hindi ka niya pwedeng mahabol kung gusto mo pang sikatan ng araw. Kailangan mong makalayo at makatago. Pag-cheer niya sa sarili. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa likod ng isang malaking truck. Doon siya nagtago. Napaupo sa sahig. Hawak ang sariling dibdib habang hingal na hingal. Hanggang sa niyakap niya ang bag at kinuha mula sa loob nito ang laruan. Nasaan ka na ba kasi, Eloy? Sana kung nandito ka lang. May nagtatanggol sana sa akin ngayon. Kagaya ng palagi mong ginagawa nun sa tuwing may nangaaway sa akin. Sa kaunting liwanag ng malabong ilaw ng posteng tumatama sa kanyang muka, marahang bumagsak ang isang luha pababa sa pisngi niya. Pero kahit ganun, mahigpit ang kapit niya sa laruan. Para bang sa maliit na Goku na yun, kumakapit siya kahit gaano kapait ang buhay na nararanasan niya ngayon. Akala ni Shuvi ligtas na siya ron sa likod ng truck. Tahimik sa paligid. Walang aninong sumusunod. Kaya kahit paano'y nakahinga siya ng maluwag habang yakap-yakap ang backpack niya at ang laruang si Goku. Thank you, Lord. Akala ko katapos na ng buhay ko. Grabe yun. Muntik na talaga ako ron. Napasandal siya sa bakal ng truck habang pilit na pinapakalmang tibok ng puso niyang hindi pa rin humuhupa. Marahan niyang pinunasan ang noo gamit ang laylayan ng kanyang oversized shirt na punit-punit. Ganun na rin ang ginawa niya sa kanyang luha. Aba, nandyan ka lang pala. Pinagod mo pa talaga ako. Ngunit bago pa siya tuluyang makarelax, basta-basta na lang sumulpot mula sa kabilang gilid ng truck ang pulubing humahabol sa kanya. Hindi niya alam kung anong hiwagat na amoy pa yata siya ng lalaking ito. Nahi ko po, Ginoo, murag na kay GP sa akong baho. Wala nang pasakali, muli siyang tumakbo. Halos hindi na maramdaman ng lupa sa ilalim ng mga paa niya. Ang backpack ay mahigpit niyang niyayapos sa dibdib. Halos mapasigaw na rin siya sa kaba at madapa sa sobrang pagmamadaling makalayo. Lintik talagang lalaking yun. Kung wala lang talaga siyang kutsilyo, nilabanan ko na gyud siya mala Bruce Lee. Bulyaw niya sa kawalan. Nagawa niya pang amoy ng sarili habang patuloy sa pagtakbo. Masyado na pala talagang masangsang ang amoy ko. Ito siguro ang dahilan ba't ako nahanap ng lokong yun. Muli siyang lumiko sa isang iskinita. Sumuot sa pagitan ng mga bakal na barikada at napatingin sa kaliwat kanan. Nagbabakas sakaling may ligtas na pwesto. Hanggang sa natanaw niya ang isang malaking industrial garbage bin. Kulay berde na may nakabukas na takip. Bahal na si Batman. Kaamoy ko naman siguro yung mga basura dito. Kaya hindi na niya ako mapagkakamalang nandito. Hindi na siya nagdalawang isip at mabilis siyang sumampa at pumasok sa loob ng basurahan. Kaagad naman siyang napangiwi sa amoy. Nang makaayos ng pwesto sa loob, halos lumuwa ang mata niya sa nakita. Talaga naman kadiri ang baho kaayo. Ay nangabang sinasabi ko Ba't kasi dito pa ako naisipang pumasok? Halos mapasigaw na siya. Pero agad niyang tinakpan ang sariling bibig at todo pigil na masuka. Paano ba naman? Sa tabi niya ay may bungkus ng gamit na diapers,
ngunit may isang nakahiwalay at may laman pa itong dumi ng bata. Napakapit siya sa gilid ng basurahan habang pilit nilalabanan ang pagduwala. Lalo pat sayang din ang kinain niyang pandesal. Sus Mariosep, ang tadhana nga naman, pinapahirapan pa talaga ako Biglang natahimik si Shuvi at mas lalong tinakpan ang kaniyang bibig. Pinakiramdaman niyang paligid dahil nakakarinig siya ng mga yabag mula sa malapit. Maya-maya, dumaan ang lalaki sa tapat ng basurahan. Kaya mariin siyang napapikit at napadasal ng malala. Dahil kapag nahuli siya ng lalaki dito, wala na siyang takas at baka ito ng katapusan ng buhay niya. Naisahan ako ng lecheng babaeng yun . Sa susunod talaga na makita ko yun, hindi ko na talaga siya hayaang makatakas at mata niya lang ang walang saksak. Hanggang sa tuluyang nawala ang tinig nito sa distansya. Nanatili muna siya sa loob ng basurahan at ilang minuto pang lumipas nang makasigurong wala na talaga ang lalaki sa paligid. Dahan-dahan siyang lumabas sa basurahan. Napaupo si Shuvi sa gilid. Umaalingaso pa rin sa baho pero mas pinili na lang niyang magpasalamat. Salamat good Lord, buhay pa ako pero ang puso ko murag kritikal na sa ER die. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at nagsimulang maglakad. Habang naglalakad, panay pa rin siya sa kakatingin sa paligid para makasigurado. Kahit kumapit na sa katawan niya ang amoy mula sa diapers na may dumi ng bata, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa ngayon ay ligtas siya. Ilang oras na siyang palakad-lakad sa kalye. Hindi na niya alam kung saan lupalop siya napadpad. Nawala na kasi sa isip niyang nilalakaran niya dahil sa kakatago sa pulubing lalaki na baka makita siya ulit. Maya-maya bigla siyang napahinto ng may mapansin siyang bahay na tila matagal nang walang nakatira. Isang lumang two-story na bahay. May kinakalawang na gate. Natutuklap na ang pintura at bahagyang bukas ang bintana sa ikalawang palapag. Parang walang tao yata dito . Lumingalinga siya sa paligid. Inobserbahan niya ang buong bahagi ng bahay at dahan-dahan siyang lumapit sa gate. Dinukot niya ang isang stick mula sa lupa at marahang tinulak ang gate. Kumalabog ito ng bahagya pero ilang minuto nang lumipas ay wala pa ring sumilip mula sa loob. Literal na tahimik na tahimik. Ilang araw niyang binalik-balikan ang bahay na yon. Isang beses, doon pa siya natulog sa labas sa harapan ng gate para bantayan ito. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring tao na pumupunta rito. Ilang araw na rin akong nandito pero wala pa rin talagang tao. Hindi kaya matagal na talaga itong abandonado? Dahil ron, naisipan niyang pumasok sa gate. Dahan-dahan pa siyang lumapit sa bahay. Nang sinubukan niyang sumilip sa bintana, madilim sa loob pero may ilang gamit na nakaayos. Ngunit may mga sapot na nanggagamba at sa amoy pa lang ay halatang halata na walang nag-aalaga. Pag walang nakatira, anong gagawin? Di, titirahan syempre. Sayang naman kasi ito. Napapaisip siya. Medyo nasa may liblib kasi ito, kaya walang masyadong napapadaan dito. Nang subukan niyang hapitin ang doorknob, bigla itong bumukas at medyo nag-ingay ang pinto. Kung sinuswerte ka nga naman hindi nakalak Nilingon niya ulit ang paligid at nang masigurong walang nakakita sa kanya, dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ngunit napangiwi siya dahil sa amoy at alikabok na sumasabay sa hangin. Subalit para sa isang tulad niyang sanay sa lansangan, paraiso na ito. Dito na lang kaya ako tumira. Baka balikan pa kasi ako ng lalaking yun At least dito, hindi ako sa karaton matutulog. Isa pa, hindi ko nahihintayang matsyempohan ako ng lalaking yun. Baka isang araw, saksakin na lang niya ako habang natutulog sa tabi-tabi. Katuwiran niya sa sarili habang umaakyat siya sa ikalawang palapag. May nakita siyang lumang kama sa isang sulok. May cabinet at may banyo sa dulo ng hallway. Pumasok siya sa banyo at agad bumungad ang lumang shower at lababo. May tubig kaya dito? Sana naman meron. Binuksan niya ang gripo. Napangiti na lang siya dahil may lumalabas ngang tubig. Mabagal pero sapat lang para makiipon sa loob ng 15 minuto at mapuno ang lumang balde na tinirhan na ng mga dumi. Yes,
Talagang jackpot na ako dito, Gyud. Nang 100% na talaga siyang sigurado na walang nakatira dito, kagad niyang nilinis ang buong bahay. Halos napatulon pa siya sa gulat dahil nang buksan niyang pinangtatakip sa pagkain sa ibabaw ng mesa, biglang nagsigalawan ng mga bulate sa isang pinggan na may matagal ng bulok na naiwang pagkain. Nang buksan niya rin ang isang cabinet sa may taas ng lababo, may stock pa ng groceries. Ang iba expired na, ngunit meron pa ring iba na mapapakinabangan. Halos 3 oras din siyang naglinis. Matapos yun, agad siyang naghubad at naligo. 1 oras din siya sa loob ng banyo para magbabad. Hiniluran niya ang sarili at naligo ng maayos. Sa isang sulok, may nakita siyang toothbrush. Hindi pa ito nagagamit dahil nakasealed pa sa plastic. Buti na lang, may isang tube pa ng toothpaste at hindi pa nangangalahati ang laman nun. Kaya agad siyang nagsipilyo na 3 beses pa siyang umulit. Wow! Ang fresh na ng hininga ko! Murag Mentos, presko kaayo! At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, humarap siya sa salamin. Napapitlag siya nang makitang refleksyon niya rito. Hala! Ginoo ko! Ako ba to? Hindi siya sanay makita ang sarili ng malinis. Ngayon, lumitaw ang natural niyang ganda. May mapupungay na mata, maamang muka at pinkish na labi. Makinis rin ang pisngi nang mawala ang mga dumi. Grabe, hindi ko alam na ganito palang itsura ko kapag walang nakatapal na libag sa mukha ko. Gwapa kaayo ka, Shubi! Parang kuminang din ang mga ngipin niya nang siya'y ngumiti. Nabawasan na kasi ang paninilaw nito. Matapos yon, ay bumalik na siya sa kwarto. Piniga ang basang buhok. Hindi katulad no na kulot at buhol-buhol. Ngayon ay straight na ito at mabango. Maya-maya'y muli niyang kinuha ang laruan sa loob ng backpack. Goku, simula ngayon, mukhang dito na muna tayo titira ha? Siguro ikaw ang swerte sa buhay ko. Alam mo, para ka talagang si Eloy. Kasi kapag kasama ko siya, pakiramdam ko safe na safe ako. Maingat niyang punesto ang laruan sa tabi ng kama at saka nahiga. Tinitigan niya ang laruan at bahagya siyang napangiti. Bukas na lang ulit ang laban sa buhay, pero ngayong gabi, pahinga muna tayo. Sa ngayon, sapat na muna yon. Sa kauna-unahang pagkakataon, natulog si Shuvi na walang pangamba at nakahiga sa malambot na kama, hindi sa karton, hanggang sa nakatulog siya na may maliit na ngiti sa labi at may bahagyang kapayapaan sa puso. Isang hapon, habang naglilinis si Shuvi ng kwarto, tinamaan ng walis ang ilalim ng kama at may narinig at naramdaman siyang matigas na bagay na tumunog. Nang salipin niya ito, may lumang baol pa ron. Dali-dali niya yung kinuha sa pagbabakas sakaling may makita siya kahit picture frame man lang. Ngunit nang buksan niya ito, laking gulat niya at namilog ang mga mata niya. Hala, oy! Limpak-limpak na kwarta! Sa loob ng baul, may makapal na perang papel ang tumumbad sa kanya. Medyo luma na ang amoy, pero maayos ang pagkakatupi. May ilang jewelry box na may kwintas at trilong parang hindi mumurahin at may papel na parang lumang titulo. 20,000! 20,000 talaga to, Yod! Halos mapayak siya sa tuwa habang niyayakap ang 20,000. Dahil ron, napaisip siya kung saan niya gagamitin ang pera. Alam niyang hindi ito sa kanya, pero gusto niya itong gamitin sa makabuluhang bagay na may posibilidad na maibalik niya ang pera rito. Hanggang sa ilang sandali lang ay nakaisip siya ng magandang idea, kaya hindi siya nag-aksaya ng oras. Ginamit niya ang parte ng pera para bumili ng driller, ng mga uling at ilang sangkap na kakailanganin niya. At sa gilid ng isang parke, naglalagay siya ng ihaw-ihaw stand tuwing hapon hanggang gabi. Doon siya kumikita. Hindi man parating malaki, pero sapat para hindi na siya maghanap ng bote't bakal para ikalakal. Mula noon, halos 3 buwan na rin ang lumipas nang tumira si Shuvi sa abandonadong bahay. Naging regular na rin ang pagligo niya, araw-araw. Minsan pa nga'y 2 o 3 beses kapag sobrang init. Sa kusina, natuto na rin siyang magluto ng mga simpleng pagkain gamit ang mga natagpuang recipe book na mukhang pag-aari pa ng isang matanda.
Hindi niya rin kasi matukoy kung babae ba o lalaki ang nakatira dito noon, lalo't wala man lang siyang nahagilap ni isang picture. Samantala, patuloy naman ang paglago ng ihaw-ihaw business niya dahil nakikilala na siya at marami na siyang suki. Isang gabi, magmamadaling araw na, malamig na ang hangin at tahimik na ang buong paligid ng bahay, maliban sa mahinang hilik ni Shuvi habang nakayakap kay Goku. Sa gitna ng kanyang masarap na tulog, napadilat si Shuvi nang may marinig siyang kalabog. Kasunod nito, ang sunod-sunod na mga kaluskos dahilan para tuluyan siyang napabangon ng tahimik. Hanggang sa may narinig siyang mahihinang yabag mula sa sala, kaya binalot siya ng matinding kaba. Ano kaya yun? May akit bahay kaya? Siguro may nakasunod sa akin dito. Dahil doon, dali-dali siyang nagsuot ng tsinelas. Dinampot ang walis tingting na nakasandala sa dingding malapit sa pinto at dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Tahimik siyang bumaba sa hagdan, pinipigil ang hininga. Habang lumalapit sa kusina, nakasilip siya ng anino, isang lalaking nakayuko at may bitbit na bag. Hoy, dyan ka lang ha? May hawak akong itak. Halaka, baka hindi ka nagid masikatan ng adlaw. Sigaw ni Shubi habang tinatakot ito na may itak siya kahit ang totoo'y walis lang yon. At siya pa nga ang nanginginig. Ngunit gumalaw pa rin ang lalaki kaya hinampas niya ito ng walis. 3 sunod-sunod sa likod na todos ang ganaman ng lalaki. Aray ko! Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang sino kang magnanakaw ka? Ba't pumasok ka rito ha? Akyat bahay ka no? Walang kamalay-malay si Shuvi na ang lalaking hinahampas niya ay ang tunay na may-ari mismo nitong bahay. Si Sergio Velasquez de Alba, 30 taong gulang, isang Spanish-Filipino architect na nakabase sa Australia. May taas siyang 6'2", kayumanggi ang balat, matipuno ang pangangatawan at may well-defined jawline. May manipis na balbas, may black wavy hair at mapupungay na mata. Muli itong hinampas ni Shuvi. Miss, aray! Wait! Hindi ako magnanakaw! What the heck? Akong may-ari ng bahay na to! Ha? Excuse me? Natigilan si Shuvi sa narinig. Doon lang niya napagmasdan ang mabuti ang lalaki. Matangkad, moreno, matangos ang ilong at mukhang artista sa kapuso o kapamilya. Naka-denim jacket at may malaking backpack. Hala, mukha kang foreigner. Pero, totoo ba yung sinasabi mo na sa'yo to? Tumango naman ang lalaki na nasundan ng pagbuntong hininga. Sagutin mo nga ako. Ano bang ginagawa mo rito ha? Sandaling natahimik si Shuvi hanggang sa nagdesisyon siyang sabihin ang totoo. Ano kasi, nakita ko to noon na walang nakatira. Wala akong matirahan dahil palaboy-laboy na ako sa kalsada. Kaya naisip kong dito muna tumuloy. Natahimik naman sandali ang lalaki na tila naawa sa kalagayan niya. No wonder I was surprised when I arrived. How clean the house was. Like someone's been living here. Turns out, someone really has. Anyway, how long have you been staying here? Nalaglag ang panga ni Shubi sa narinig. Wala man lang siyang naintindihan sa sinabi nito. Ha? Ano raw? Ang sabi ko, gaano ka na katagal nag-i-stay dito? Sus Mariosep, yun lang pala uy. Mahigit 3 buwan na rin. Sagot ni Shuvi habang nagpupunas ng pawis sa noo. Tila pinagpawisan sa pag-intindi sa lalaking nasa harap niya. Napakibit balikat naman ang binata. Matagal-tagal na rin pala. Okay, at least may nag-aalaga ng bahay habang wala ako. Ano palang pangalan mo? Shuvi. Shuvi Ramirez po. Ikaw, anong pangalan mo? I'm Sergio. Sergio Velasquez de Alba. And this is my house. Or at least, it used to be before I left for Australia. Ha? Galing ka pang Australia? Totoo nga sa'yo to. Akala ko talaga abandonado na to. Well, for a while it was. But honestly, sa lola ko talaga tong namayapa na. At ipinamana niya to sa akin. Ngayon lang ako nakabalik dahil ibebenta ko na sana ang bahay at lote.
Ibebenta mo? Nag-echo pa sa hallway ang sigaw ni Shuvi dahil sa gulat. Sir, seryo, please, huwag niyo po akong paalisin agad. Wala po akong ibang matutuluyan. Literal po akong galing sa basurahan bago ako napadpad dito. Kaya please, huwag niyo po munang ibenta. Napahawak si Seryo sa sentido dahil sa lakas ng boses ni Shuvi. Miss. Shuvi po, please naman po sir. Ako naman po ang naglinis itong bahay. Ako ang nagtaboy ng mga ipis, daga, lamok at masasamang espiritu. Kaya huwag niyo po akong paalisin. Pagmamakaawa niya, natahimik naman si Seryo. Pinagmasdan nito ang paligid. Maayos nga, walang alikabok, may air freshener pa at mukhang alagang-alaga. Sorry miss, siguro sapat ng kabayaran yung 3 buwan mong pagstay dito para makabawi sa paglilinis mo at pag-aalaga ng bahay habang wala ako. Isama mo na rin yung ilang beses mong paghampas sa akin kanina. Pero kailangan mo na talagang umalis dahil ibebenta ko na to. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Shuvi. Ilang araw matapos ang pagkikita nila ni Shuvi, nagsimula na itong magpa-renovate ng bahay. Mga 7:00 ng umaga, dumating ang construction team. Ang tahimik at mapayapang pamumuhay dito ni Shuvi ay napalitan ng malalakas na kalabog, pokpok at lagabog ng mga makinang ginagamit sa pag-aayos. Ay ambot na lang, matutulog na lang lahat-lahat, may nag-grinder pa rin. Ewan ko na lang talaga. 24/7 yata ang pagtrabaho dito ni Sir Seryo. Talagang pinabibilis niyang pag-alis ko dito, oy. Pinayagan pa rin kasi siya ni Seryo na manatili sa gilid ng bahay dahil naawa ito sa kanya nang sandaling alis na siya noon. Naglatag siya sa isang tabi ng banig at trapala, parang mini tent. Kahit ganon, malaki na ang pasasalamat ni Shuvi. Sa tuwing dumaraan si Seryo mula sa site, pinupuntahan muna siya nito para alamin kung nag-i-stay pa rin siya. Wala ka pa rin bang balak umalis, Shuvi? Ayos ka lang ba talaga sa lagay mo dito? Kahit tabihan mo pa ako ng jackhammer, dito pa rin ako sir. Dito ko lang naramdaman na may bahay ako. Dito ko lang din po kasi naramdaman na safe ako. Tsaka ayaw mo po nun, nababantayan ko tong bahay mo habang ginagawa nila. Hindi na lang sumagot si Seryo at iniwas ang tingin. May kung anong pumitik sa dibdib niya sa sinabing yun ng dalaga. Matapos ang 3 linggo, natapos na rin ang renovation. Talagang minadali ngunit quality pa rin ang pagkakagawa. Ang dating lumang bahay ay naging isang rustic minimalist home na parang galing pa sa Pinterest. May bagong pintura, inayos ang garden area, pinalitan ang bubong at may bagong gate. Dahil ron, pinost agad ni Seryo sa isang real estate app at nagkabit siya ng house and lot for sale na signboard sa gate. Muli nitong pinuntahan si Shuvi para ipaabot sa kaniyang balita. Tapos na po ang renovation sir ah. Ibig sabihin po niya na paalisin niyo na po ako. Malungkot na sabi ni Shuvi nang makita niya sa harapan ng mini tent niya ang binata. Pansin naman ang pagkaawa sa mata ni Seryo. Ganun talaga eh. Gustuhin ko mang pag-stayin ka pa rin dito. At mahirap man sa akin na paalisin ka. Wala na akong ibang choice. Hindi rin naman kasi pwede na makita ka dito ng mga titingin ng bahay. Pati ang tent mo. Baka hindi nila magustuhan. Napatango na lang si Shuvi. Hindi naman niya maaring ipilit ang sarili kahit nagsimula na rin siyang magligpit ng ilang mga gamit na naipundar niya dahil sa ihaw-ihaw business niya. Itinayo na lang niya sa di kalayuan ang tent kung saan hindi na siya tanaw mula rito. Kasi kahit 4 na buwan na siyang hindi natutulog sa lansangan, natatakot pa rin siya sa lalaking nagtangka sa buhay niya noon. Sa unang araw pa lang ng viewing, meron na kagad dumating na titingin ang bahay. Mag-asawang balikbayan. May titingin na agad? Ang bilis naman. Sa bagay, kahit malayo ay maganda din kasi ang bahay at saka tahimik. Ngunit dahil doon, mas lalong nalungkot si Shuvi. Ayaw niyang mawala ang bahay na yon. Doon lang kasi siya nakatulog ng mahimbing. Naliligo araw-araw at natutong magluto. At kahit papano, napamahal na rin ito sa kanya. Kaya habang abala si Seryo sa pakikipag-usap sa mga bumibili, may naisip bigla si Shuvi na isang plano. Dali-dali niyang sinuot ang isang lumang puting kumot na may butas sa gilid para magmukhang bestida. Dahil natural na mahaba ang kanyang buhok,
hindi na niya kailangang mag-wig. Ginulo-gulo na lang niya ito at pinaputi pa ang mukha gamit ang pulbos na expired na. Alam kong mali at delikado itong gagawin ko. Pero kung hindi ko gagawin to, goodbye na talaga sa bahay na to. Tiningnan ni Shuvi ang sarili sa maliit niyang salamin. Bahagya siyang napangiti dahil mukha talaga siyang white lady sa itsura niyang ito. Buhat ng panghihinayang na mapunta sa ibang bahay, naisip niyang kailangan niya itong gawin ng sa ganon, ay walang bumili. Hanggang sa mapagod si Seryo sa pagbebenta. Kaya ending, baka iwan na lang nito ang bahay at huwag nang ibenta. Nagsimula na si Shuvi na gawin ang plano. Palihim siyang nagtungo sa likod ng bahay. At inakyat niya ang bakod. Dahil pamilyar na sa kaniyang bahay, alam na niya kung ano ang gagawin at alam na niyang maging ang pasikot-sikot. Mula sa likod ng bahay, pumasok siya sa fire exit nito hanggang sa makapasok siya sa loob. Dito po ang original door frame. Inayos lang namin pero hindi pinalitan para hindi mawala ang charm ng bahay. Ang ganda nga po ng details at saka ang peaceful ng lugar. Parang hindi matao, no? Rinig ni Shuvi na usapan ni Seryo at ng buyer. Nang marinig niyang sususian na nito ang pinto, dali-dali siyang umakyat ng tahimik. Habang nagpapaliwanag si Seryo nung sandaling makapasok na sila sa loob, biglang tumunog ang cellphone nito. Excuse me, kailangan ko lang pong sagutin to. Emergency lang. Feel free po na i-check nyo lang ang bahay. Nagsimula namang i-check ng mag-asawang buyer ang paligid. Yung lalaking buyer ay nasa baba, habang ang asawa nitong babae ay nauna nang umakyat sa taas. Nang marinig ni Shuvi ang mga yabag paakyat, mabilis siyang pumasok sa kwarto. Habang naglalakad naman sa hallway ang babaeng buyer, bigla itong napalingon sa gawin ng kwarto na bahagyang bukas ang pinto. Hanggang sa nakita nito na biglang nagpatay-sindi ang ilaw na kagagawan din ni Shuvi dahil panay ito sa pag-on and off ng switch mula sa loob ng kwarto. Ay, teka, sira ba ang ilaw niya dito? Akala ko pa naman bagong renovate to. Nang akmang sisilipin ng babae ang kwarto, biglang may narinig itong mahabang ungol hanggang sa dahan-dahang sumilip si Shuvi sa may pinto. Umuwi na kayo! Nagkatinginan silang dalawa ng babaeng buyer. Tumayo ang balahibo nito, nanlalaki ang mga mata at biglang sumigaw habang mabilis na tumatakbo pababa. Umalis na kayo! Aray, ang sakit na. Nahinto si Shuvi sa pag-a-acting bilang white lady dahil nang humangin ay sumara ang pinto at naipit ang daliri niya sa paa. Samantala, mabilis na hinila ng babae ang asawa nito at dali-dali silang tumakbo palabas ng bahay. Ma'am, sir, saan po kayo pupunta? Naputol naman ang pakikipag-usap ni Seryo sa cellphone nang makita nitong tumatakbo palabas ang mag-asawa. Pero hindi na huminto pang mag-asawa sa pagtakbo at hindi na pinansin ni Seryo. Umalis na agad ang sasakyan ng mga ito at naiwang tulala si Seryo sa may gate. Anong nangyari sa kanila? Ba't parang takot na takot sila? Samantala, mabilis na lumabas si Shuvi sa fire exit bago pa siya mahuli ni Seryo. Habol lang hininga, napasandal siya sa dingding hanggang sa unti-unti siyang napangiti. Tagumpay sa unang misyon. Makalipas ang ilang araw matapos ang unang White Lady operation ni Shuvi, tila naging regular program na ang kaniyang pananakot. Gabi pa lang, nagsisimula na siyang magplano kung anong props ang gagamitin, kung saan siya biglang lalabas at anong eksena ang magiging highlight ng kaniyang paranormal performance. May isang gabi pa nga na nagpanggap siyang babaeng sinasapian at naglalakad ng patiwarik. Meron din yung bigla siyang tatawa, meron din yung kunwari umiiyak, at minsan naman ay gumagapang. Dahil doon, lahat ng tumitingin ng bahay, either balikbayan man yan, bagong kasal, o retired couple, umaalis na para bang may nakita silang masama sa panaginip. Isang hapon, nasa likod bahay na naman si Shuvi. Abalang nagbabalot ng puting tela sa katawan at naglalagay ng pulbos sa muka. May hawak siyang stuffed toy na tanggal ang isang mata na minsan niyang napulot habang naglalakad pa uwi mula sa isang gabing pagbebenta ng ihaw-ihaw.
Ngayon, mukhang may bagong buyer na naman. Time to shine, White Lady Queen. Bakit kasi hindi naubusan ng buyer sa sir? Kung sa pelikula tong pananakot ko, malaki ng bayad sa akin ito eh. Tahimik siyang sumampa muli sa bakod. Pumasok sa fire exit. Tapos nagtago sa likod ng hallway cabinet. Ayos na ang timing niya. Kapag pumihit ang buyer sa hallway, lalabas siya sa gilid ng pinto at bubulong ng kaniyang mapanindig balahibong ungol. Habang naghihintay sa hallway, narinig ni Shuvi na may kausap na si Seryo sa sala. Ma'am, welcome po. Feel free to look around. Newly renovated po ito. Open space concept. Bagay na bagay po sa mga naghahanap ng peaceful retirement home or weekend vacation spot. Talagang makakasiguro kayo na wala sa inyong manbubulabog dito. Wow, ang ganda nga nitong bahay. Pero parang may history yung bahay, no? Parang ang dami ko agad nararamdaman pagpasok pa lang. Alam mo yon? Hindi sa tinatakot ko kayo sir pero parang may kaluluwang hindi matahimik. Dahil sa narinig, napalunok si Shuvi ng sariling laway. Sus Ginoo, may lahing albularyo pa yata ang babaeng to. Pero paano niya nasasabi yun? Ibig sabihin ba meron talaga dito? Kung ganun, malalaman niya rin kaya na fake lang ako? Bulong niya, parang pinagpapawisan siya ng malamig. Totoo ba yan, ma'am? Kaya palang ibang tumitingin dito parang may nararamdaman din sila. O di kaya parang may nakita. Bigla kasi silang nagsisitakbuhan paalis. Takot na takot. Namumutla at may sumisigaw pa nga na parang nakakita ng multo. Napangiti ang babae sabay tingin sa paligid. Maswerte ka dahil nahanap ko tong bahay mo. Kaya ko magpalis ng mga masasamang elemento. Kaya hindi problema sa akin yan. Kung ganon, pwede na pong i-check ang paligid. Halaman, uy, anong gagawin ko? Napahinto si Shuvi. Napakamot sa batok habang nanginginig. Parang siya na ngayon. Ang natatakot na dapat ay ang mga buyer. Nang marinig niyang naglalakad ng babae paakyat, wala nang choice si Shuvi kundi gawin na lang ang misyon niya. Huminga siya ng malalim at nag-aabang na siya sa likod ng pinto. Nang maramdaman niyang nasa hallway ng babae, nagsimula na siyang umungol. Ha! Umalis kayo dito! Pero nang lumitaw siya mula sa pinto, hindi man lang napasigaw ang babae. Bagkos ngumiti pa ito. Uy, galing ng acting mo ah. May costume ka pa talaga. I-rate kita ng 9.5 out of 10. Anong sinasabi mo dyan, ha? Umalis ka dito! Patuloy pa rin sa pananakot si Shuvi kahit natatawa na sa kaniyang babae. Ay, ang taray! Talagang on character ka dyan. Magkano bang talent fee mo? Kainis man to si Ma'am Uy. Sana umakting ka na lang na natatakot ka. Reklamo ni Shuvi na naubusan na ng pasensya. Samantala, bigla namang sumulpot si Seryo. Sinasabi ko na nga ba na ikaw ang may kagagaw ng lahat, Shuvi? Nag-freeze si Shuvi sa kinatatayuan. Si Seryo naman ay pansin ang pagkainis sa muka. Bakit mo ba ginagawa to? Dahil sa'yo, nawalan ako ng ilang buyer. Sir, kasi akala ko... Umiling si Seryo. Napabuntong hininga ito habang matalim na nakatingin kay Shuvi. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit mo to ginawa ha? Naging mabait naman ako sa'yo, di ba? Kahit nga under construction tong bahay, hindi kita pinapaalis. Tapos ganito lang ang gagawin mo? Napayuko si Shuvi. Una pa lang ay alam niyang maling-mali talaga ang ginawa niya. Pero tinuloy niya pa rin. Pero sir, nagawa ko lang yun para lang hindi mo maibenta tong bahay. Kasi napamahal na to ng sobra sa akin, sir. I don't need your excuses. Ganto na lang. Since expert ka naman at mabenta ang paninakot mo, ngayon, ikaw ang maghanap ng buyer nito. Ha? Pero, sir... No buts. Simula bukas, may isang buwan ka para makahanap ng totoong bibili ng bahay na to. Namutla si Shuvi sa narinig. Hindi niya alam kung posible ba yon. Sir, paano po kung wala akong mahanap? Simple lang. Ikaw ang magbabayad ng kabuuang presyo ng property. At kung hindi mo kaya, sorry, pero mapipilitan akong kasuhan ka. At kapag nangyari yon, kahit katiting, ay hindi ako maaawa sa'yo. Lalong nanlaki ang mga mata ni Shuvi. Para siyang binagsakan ng isang sakong bawang. Sir, wala nga po akong sariling bahay tapos
House buyer pa kaya? Hindi ko po kaya yan. Ginusto mong makialam, panindigan mo. Dahil kapag hindi mo nagawa, magkakaroon ka nga ng tirahan sa kulungan nga lang. Natahimik si Shuvi. Nakayuko, hawak pa rin ng stuffed toy at parang bata na napagalitan. Tara na rin. Lumakad na sila seryo pababa. Iniwan si Shuvi sa hallway. Napatingin siya sa salamin kung saan dumadaloy ang kanyang luha pababa sa pisngi. Pagkababa ni Shuvi mula sa second floor, dala-dala pa rin ang stuffed toy na tila naging saksi sa lahat ng kabalbalan niya sa bahay. Balak na niyang umalis upang hindi napahabain pa ang kanyang kahihiyan. Nanginginig pa ang tuhod niya habang bumababa sa hagdan. Parang may mabigat na batong nakasabit sa dibdib niya. Shuvi? Pero bago siya tuluyang makalabas ng pintuan, isang boses ang tumawag sa kanya. Napatigil si Shuvi. Dahan-dahan siyang lumingon. Nandoon pa rin ang babaeng kasama ni Seryo. Nakatayo sa may gilid ng hagdanan. May kakaibang ngiti sa labi. Ngiting makikitaan na hindi ito mapanghusga, kundi maunawain. Sandali lang, pwede ba kitang makausap? Lumapit si Rain at iniabot ang isang tumbler na may lamang tubig. Mukha kang nauuhaw o baka naman nanuyo na ang lalamunan mo sa kakapanakot. Napakagatlabi si Shuvi at tinanggap ang tumbler. Salamat po. By the way, ako nga pala si Rain Monter. Matalik na kaibigan ni Seryo. Sakto may naasikaso ako rito sa Manila. Kaya sinama niya ako dito para magpanggap na buyer. Ikaw kasi ang pinaghihinalaan niyang dahilan kung bakit walang bumibili nitong property niya. At gusto ko lang sabihin na nakakatuwa ka. Kahit oo, aaminin ko na medyo nakakatakot pero iba pa rin yung tiyaga mo, te. Natigilan si Shuvi. Hindi niya alam kung bakit sinasabi ito sa kanya ng babae ngayon. Sorry po sa gulong na gawa ko. Hindi ko na po uulitin. Aalis na rin po ako para maghanap agad ng buyer. Baka po kasi lalo pang magalit si Sir Seryo sa kagagahan ko. Ayaw mo bang sumama sa akin? Sa Palawan. Bago pa siya makalakad paalis, muling nagsalita si Rain. Natigilan naman si Shuvi. Po? May resort kami ng asawa ko sa Palawan. Ang Isla Hiraya. Gusto kitang isama ron. Hindi mo kailangang problemahin ang tirahan. Libre na rin ang lahat. Kuryente, pagkain, quarters, tapos may sahod ka pa buwan-buwan. Gagawin kitang official staff ng resort. Assistant all around. Basta wag lang white lady ha. Paliwanag nito. Nagawa pang magbiro para pagaanin ng loob niya. Totoo po ba to? Totoong totoo. Ako na rin ang bahala sa bahay nito ni Seryo. Ako na maghahanap ng buyer para hindi mo na kailangang magmakaawa pa sa kaibigan ko. Ang kapalit lang na gusto ko ay kalimutan mo na ang bahay na to at sumama ka sa akin sa Palawan. Naluha si Shuvi sa narinig. Hindi niya inaasahan ang ganitong kabutihan mula sa isang estrangherang nadamay pa at naistorbo dahil sa kalokohan niya. Ma'am Rain, ang laki po ng pasasalamat ko sa inyo, sobra. Hindi ko po alam kung anong nagawa ko para alokin niyo ako ng ganyang kabutihan. Hinawakan siya ni Rain sa balikat at sincero siyang nginitian. Pareho tayong dumaan sa hirap. Naintindihan kita dahil kagaya mo, may nagawa rin akong kalokohan nun. At minsan, kailangan lang natin ng isang taong maniniwala na sa kabila ng nagawa natin, meron pa rin tayong kabutihan sa puso. Natahimik si Shuvi at ninanamnam ang bawat salitang nasabi ni Rain hanggang sa napaisip siya kung anong dapat niyang maging desisyon. Ang totoo po, gusto ko pong sumama sa inyo, pero hindi ko po kaya. Hindi ko po pwedeng takbuhan lang basta-basta ang nagawa ko. Mali po ang ginawa ko at gusto ko pong panagutan yun. Nabigla si Rain sa kanyang sinabi. Hindi kita pipilitin kung yan ang magpapagaan sa puso mo. Ikaw ang masusunod. Maraming salamat po sa pag-unawa. Tumango si Rain bago ito umalis. May iniabot ito sa kanyang isang maliit na piraso ng papel. Calling card ko yan. Kung sakaling magbagong isip mo, tawagan mo lang ako dyan. Tinanggap naman yun ni Shuvi. Napalingon pa siya sandali kay Seryo
nakakagaling lang sa kusina hanggang sa tuluyan na siyang nagpaalam at umalis. Ilang araw ang lumipas. Nagsimula na si Shuvi sa kanyang personal mission. Sa tulong ng isang suki niyang may-ari ng tindahang sari-sari store sa kanto, malapit sa pinagpepwestuhan niya ng ihawan. Nakihiram siya ng cellphone para kuhanan ng litrato ang bahay ni Seryo, gamit ang kakaunting ipon mula sa pag-ihaw ng mga isaw, Betamax, ulo ng manok, barbecue at hotdog. Nagpa-print siya ng flyer sa isang computer shop. 1,000 lang ang natira sa kaniyang ipon. Ginastos niyang lahat para sa pagpapaprint ng maraming copies ng flyers. Araw-araw sa pagputok pa lang ng araw, handa na si Shuvi. Suot ang simpleng blouse, maong pants at luma ngunit malinis na sneakers. Bit-bit niya ang kanyang sling bag na puno ng flyers. Kumakain lang siya ng mabilis sa almusal, tapos ay diretso na agad sa terminal para sumakay ng jeep patungo sa pinakamalapit na mall. Pagkarating niya ron, dahan-dahan siyang naglalakad. Pinipili ang mga lugar kung saan matao, malapit sa entrance, sa coffee shop o sa exit ng grocery. Isa-isa niyang nilalapitan ang mga dumaraan. Tinataputan niya ng magalang ng ngiti ang bawat muka. Kahit pa marami sa mga ito, ay hindi man lang siya tinitingnan. Ma'am, sir, baka interesado po kayo sa bagong renovated na bahay. May garden, may gate, safe ang lugar, tahimik. Pwede po akong samahan kayo para makita yung mismong unit. Minsan, pinapasadahan lang siya ng tingin. Minsan, ay tinatanggihan siya ng mahigpit na no thank you, na parang iniiwasang makipag-usap sa kanya. Meron ding tahasang umiwas, parang nainis pa na nilapitan siya. Pero natutunan na ni Shuvi ang hindi masaktan. Hinayaan niya ang bawat hindi interesadong customer ay maging daan para mahanap ang isang karapat-dapat o ang the one ika nga. Sa mga bihirang pagkakataon, may ilan ding umingiti, kumukuha ng flyer at nakikinig sa paliwanag niya. Pero madalas, hanggang doon na lang. Wala pa ring nagkukumpirma, wala pang nagpapakita ng tunay na interes. Ngunit kahit ganon, hindi siya sumusuko. Ayos lang yan, Shuvi. May ilang araw ka pa. Hindi ka pwedeng mawala ng pag-asa. Kailangan mong makabawi kay Sir Seryo. Pagpapalakas niya ng loob sa sarili, sa kabila ng araw-araw na pagkabigo. Nauulit ito araw-araw. Umulan man o umaraw. May mga araw na basa ang laylay ng pantalon niya dahil sa ulan. Pero hindi siya tumitigil. Sa init man ng tanghali o lamig ng hapon. Nakapwesto siya sa ilalim ng bubungan. Hawak ang mga flyers at naghahanap ng tamang taong makikinig. Isang beses pa nga sa sobrang pagmamadali niyang habulin ng isang customer na tila interesado, muntik na siyang madulas sa escalator. Mabuti na lang at may humawak sa kanya. Napahiya siya, pero hindi niya iniindang hiya kung para ito sa tsansang maibenta ang bahay ni Seryo, nang sa ganon ay makabawi na siya sa atraso niya rito. Sa loob ng 1 buwan ay ginawa niyang lifestyle ang paghahanap ng buyer, pero patuloy pa rin siyang nabibigo. Isang gabi bago ang deadline, nasa tabing kalsada si Shuvi, nakaupo sa kahon, pagod at gutom. Binibilang niyang natitirang flyers sa bag at 4 na lang ito. Pumikit siya ng mariin. Sorry, Seryo. Sorry talaga. Ginawa ko naman lahat ng makakaya ko pero wala talaga eh. Pero sana, kahit wala akong pera, kahit wala akong koneksyon, kahit wala akong power, sana pwede akong bumawi sa paraang kaya ko. Bulong niya sa sarili. Tuluyan ng nawala ng pag-asa. Kinabukasan, maagang dumating si Seryo. Inabutan ito si Shuvi na nakatayo sa labas ng gate, halatang sawi. Oh, akala ko tinakasan mo na ako. Ano na? Nasaan ang buyer? Wala po akong nahagilap, sir. Patawad po. Pero nandito ako ngayon hindi para takasan to, kundi para panagutan. So you mean, handa ka ng makulong? Sunod-sunod na umiling si Shuvi. Hindi po ganun, sir. Kung pwede po ako na lang po ang tumira dito. Kung gusto niyo po gawin niyo po akong katulong niyo. Maninilbihan po ako sa inyo.
Maglalaba, magluluto, magwawalis, magtatabas ng damo, magbabantay ng bahay, kahit habang buhay pa. Gagawin ko po yun para lang mabayaran ko ang bahay na to sa ganung paraan. Natigilan si Seryo. Nagkatinginan sila. Hindi nito inakala ang hihilingin yun ni Shuvi. Matagal na walang imik si Seryo matapos marinig ang hiling ni Shuvi. Pareho silang nakatayo sa harap ng gate. Kapwa hindi alam kung anong susunod na mangyayari. Si Shuvi, nakayuko. Hawak pa rin ang bag na may 4 na flyers. Habang si Seryo naman ay nakapamewang hanggang sa... Walang saysay ang gusto mong mangyari, Shuvi. Hindi ko kailangan ng bagong kasambahay. Napaangat ng tingin si Shuvi. Nangungusap ang mga mata. Hindi alam kung paano pa siya magpapaliwanag. Sir, baka naman po may iba pa kayo na pwedeng i-offer sa akin. Parang awa niyo na po. Nagkalat ka. Gumawa ka ng gulo. Napahiya ako sa mga buyer. Pero ngayon, ikaw pang may ganang humiling sa akin ng ganyan. Binigyan na kita ng option, di ba? Hinanapan na kita ng paraan. Pero anong nangyari? Nabigo ka. Sorry po. Wala namang magagawang sorry mo. All you have to do is to pay for it. In jail. Napakagat-labi si Shuvi. Parang gusto na niyang lamunin ng lupa. Ngunit bago pa man muling makapagsalita si Seryo, biglang tumunog ang cellphone nito. Tiningnan nito ang screen at ang kasambahay niyang si Ate RC na nasa Australia ang tumatawag. Saglit siyang tumalikod. Sinagot ang tawag. Tahimik lang si Shuvi habang pinapanood to. Hello? Oh, Ate RC. Ano pong balita dyan? Hello sir. Pasensya na po kung bigla akong napatawag. May kailangan po kasi akong ipaalam sa'yo. Tugon ng kasambahay mula sa kabilang linya. Nagtaka naman si Seryo. O sige, ano po bang ipapaalam nyo? Kasi sir, kailangan ko na pong umuwi dyan sa Pinas kaya po sana kung maaari ay magre-resign na ako. Ano? Bakit ka uuwi dito sa Pinas? May nangyari ba? At saka bakit resignation agad? Napakunot ang noo ni Seryo. Napakamot na lang din siya sa ulo. May sakit po kasi ang nanay ko. Inatake na nga po siya sa puso nitong nakaraang araw. Buti na lang ay naagapan pa. Kailangan ko na po talagang umuwi kasi wala nang ibang mag-aasikaso kay nanay. Hindi ko naman po siya pwedeng pabayaan na lang. Sandaling napaisip ang binata sa nalamang balita. Ganun ba? Sorry to hear that, Ate RC. Kung ganun naman palang nangyari. Oo, sige. Naintindihan ko. Talaga po, sir. Salamat po. Ang bait-bait niyo po talaga. Wala yun. Siyempre mas mahalagang unahin ang pamilya. Kung ganun, kailan ang alis mo? Bukas din po. Agad-agad? Halos napasigaw pang binata sa gulat. Samantalang si Shuvi ay hindi alam ang nangyayari. O sige, basta bago po kayo umalis, pakilinis na lang ng buong bahay. Itatransfer ko na lang din sa bangko ang sweldo mo. Sige po, mag-iingat po kayo. Pagkababa ng tawag, malalim na napabuntong hininga na lang si Seryo at muli itong napatingin kay Shuvi. Ang swerte mo yata ngayon . Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi nagsalita si Seryo. Bigla na lang nitong hinila at dinala si Shuvi palapit sa kotse. Sir, teka lang po. Saan niyo po ako dadalhin? Tumahimik ka na lang dyan. Kung mag-inarte ka pa para ka namang kikidnapin. Sumakay ka na lang kaya pwede po ba? Naitikom na lang ni Shuvi ang bibig. Nag-aalangan man pero wala na siyang nagawa kundi sumunod. Ngunit sa loob ng sasakyan, hindi pa rin siya mapakali. Panay ang lingon niya kay Seryo. Sir, kahit man lang ideya kung saan tayo pupunta para alam ko man kung kailan ako dapat kabahan. Hindi sumagot si Seryo. Tahimik lang ito habang nagmamaneho. Ilang minuto pang lumipas. Biglang napatingin si Shuvi sa labas ng bintana. Ha? Anong meron dito? Bakit dito ako dinala ni sir? Bumaling siya kay Seryo. Nanlalaki ang mga mata. Sir, bakit dito niyo po ako dinala? Ipapakulong niyo na po ba ako? Baliw, passport office to. Mag-apply ka ng passport mo. Kukunin natin yan ngayon. May kilala ako rito. Kaya walang imposible kapag may connections ka. Sir,
Bakit po ako kukuha ng passport? Saan niyo po ba ako balak dalhin? Kung ganun, hindi niyo na po ba ako ipapakulong? Pinagpapawisan na ng malamig si Shuvi. Pinark naman ni Seryo ang sasakyan at humarap sa kanya. Change of plans. Kailangan ko ng kasambahay sa Australia. Biglang uuwi dito sa Pilipinas si Ate Archie, yung kasambahay ko, at wala akong choice. Ikaw rin naman ang humihiling na maging kasambahay ko para makuha ang bahay ko, hindi ba? O ayan, tinutupad ko na. Paliwanag nito. Nanlaki naman ng husto ang mga mata ni Shuvi na para bang konti na lang ay mahuhulog ng eyeballs niya. Australia? Sir, hindi ko po kaya yun. Wala po akong alam sa ibang bansa. Hindi ko po alam kung paano mag-English. At saka, may kaibigan pa po akong hinihintay. Baka bumalik siya rito. Hindi ko pwedeng basta na lang iwan ng Pinas. Mas mahalaga pa ba ang kaibigan mo na yun kaysa sa sitwasyon mo ngayon? Isipin mo muna ang sarili mo, okay? At saka gusto mong makuha ang bahay ko, hindi ba? Yun ang kondisyon mo kanina. Ayun na, binibigay ko na sa'yo. At ngayon, ako naman ang may kondisyon. Napalunok si Shuvi. Australia o kulungan? Mamili ka. Kung dito ka mananatili, mananagot ka pa rin sa batas dahil sa gulong ginawa mo. Pero kung sasama ka sa akin sa Australia, malaya ka, magkakatrabaho ka, may sweldo ka, may tirahan ka, at kapag nagtagal ka ron, sa'yo na ang bahay ko rito sa Pilipinas. Hindi pa ba sapat ang lahat ng yun sa'yo? Napatitig lang si Shuvi. Ramdam niyang wala na siyang lusot. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipilit intindihin ang bilis ng pangyayari. Makalipas ang ilang sandali. Sige po, pumapayag na po akong sumama sa Australia. Basta wag lang po akong makulong. Ngumiti si Seryo. That's the only answer I wanna hear from you. Hindi pa man sigurado si Shuvi sa susunod na kabanata, pero ngayon pa lang, pakiramdam niya hindi ito magiging madali. Makalipas ang isang linggo, maaga pa lang ay naroon na sila sa paliparan. Tahimik lang si Shuvi habang sinusundan si Seryo papunta sa departure gate. Sa loob ng check-in area hanggang immigration. Parang wala siyang imik. Parang hindi pa rin niya matanggap na totoo ang lahat ng nangyayari. Pagpasok nila sa eroplano, tinuro ng flight attendant ang business class seats nila. Tahimik pa rin umupo si Shuvi sa tabi ni Seryo. Tinitigan lang ang binata. Relax ka lang. Hindi ka naman itatapon sa Mars. Napalingon si Shuvi. Pilit na ngumiti. Parang ganun na rin, sir. Hindi ko pa nga nalilibot ang buong Pilipinas o kahit ang Maynila man lang. Tapos bigla akong mapapadpad sa Australia. At least, libre ticket mo at may boss kang matino at gwapo. Yung una lang po ang totoo. Napailing si Seryo. Ilang minuto pa at nag-announce na ng final boarding. Nagsimulang umandar ang eroplano. Napapikit si Shuvi at humawak ng mahigpit sa armrest. Ayoko ng feeling na umaangat para akong sasabog sa takot. Safe ba to, sir? Hindi ba tayo mahuhulog? First time ko to eh. Don't worry. You're with me. Kaya safe ka. At saka kapag lumagpas na sa ulap, hindi mo na mararamdaman yan. Promise. Lumipas ang ilang minuto. Nang naging mas kalmado na ang lipad, nagsimula na ring lumuwag ang tensyon sa dibdib ni Shuvi. Napansin niyo ni Seryo, ngunit nanatili lang itong tahimik. May ilang minuto rin na walang nagsalita sa kanilang dalawa, hanggang sa unti-unting pumikit si Shuvi habang nakasandal sa upuan. Nang tuluyan na siyang nakatulog, hindi niya namalayang dumampi ang ulo niya sa braso ni Seryo. Isang malalim na buntong hininga lang ang lumabas sa labi niya, tanda ng pagod at pagbitaw sa kaba. Si Seryo naman ay napalingon sa kanya at napatitig. Napansin ni Seryo ang maamong mukha ni Shuvi. Walang makeup, walang kahit anong arte o alahas sa katawan. Pero kakaibang aliwalas ang bumabalot sa kanya. Parang may sariling sinag ang bawat pilik mata na bahagyang gumagalaw sa bawat paghinga. Tahimik ang lahat, maliban sa mahinang ugong ng eroplano at sa marahang tibok ng puso ni Seryo. Bahagyang lumipad ang ilang hibla ng buhok ni Shuvi dahil sa hangin mula sa air vent sa itaas, dahilan para humarang ito sa mukha niya. Dahan-dahang kinuha ni Seryo ang mga yon, tsaka marahang nilagay sa likod ng tenga ng dalaga. You ruin my plans, my peace.
probably my whole system. And you show up uninvited. Yet here I am, letting you fall asleep on me like it's the most normal thing in the world. Mahina at halos pabulong lang nasambit ni Sergio habang nakatitig sa kaniyang muka. Napangiti ito ng bahagya ng hindi napapansin. Tila nalulusaw ang lahat ng pagod niya sa isang tingin lang sa tulog na dalaga. Dahan-dahan niyang inayos ang pagkakasandal ng ulo ni Shuvi sa kaniyang braso. Hindi siya umangal, hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang manatili yun doon at sa katahimikan ng gabi, habang binabaybay ng eroplano ang himpapawid, alam ni Sergio na sabay nilang tinatahak ni Shuvi ang isang panibagong yugto. Isang simula na hindi niya planado pero kailangan niyang tanggapin. You're really something, Shuvido. I can't even tell if you're a blessing or just another distraction. But whatever you are, I guess I'm stuck with you now. Pagkababa nila sa paliparan sa Australia, kitang-kita sa mukha ni Shuvi ang kaba. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na narito na siya. Ang dating naririnig niya lang sa mga kwento sa kanya ni Eloy noon, ngayon ay literal nang nasa harapan niya. Mga baniyagang mukhang parang laging nasa commercial sa toothpaste. Kotseng pino ang andar at hanging malamig kahit tirik ang araw. Grabe! Ibang-iba to sa Manila. Ang lamig. Napatingin lang sa kanya si Sergio ng kasalukuyang hinihintay ang Uber na susundo sa kanila. At least dito, hindi mo na kailangang makipagsiksikan para lang sumakay ng jeep. Pero sir, totoo bang dito na talaga ako titira? I mean, as in sa bahay niyo po? Baka po kasi pagdating dun ikukulong niyo lang pala ako sa bodega o kaya sa basement. Hay nako, magtiwala ka nga. Mukha ba akong masamang tao? Hindi kita dinala rito para lang ikulong sa maleta o kaya patigasin sa freezer. Nanlaki ang mga mata ni Shuvi dahil sa narinig. Bigla siyang natakot. Hala si sir, sabi ko ikulong sa bodega o basement, hindi sa maleta o freezer. Mas malala naman po yung sinabi niyo eh. Napatawa na lang ng malakas si Sergio. Syempre joke lang. Ilang sandali lang ay dumating na ang Uber nila. Kaya naman, dinala na sila nito sa bahay ni Sergio, dito sa Melbourne, Australia. Pagkarating sa bahay ni Sergio, nanlaki ang mga mata ni Shuvi at namilog ang kanyang bibig dahil sa laki ng bahay nito. Grabe, bahay pa ba to? Mansyon na to eh. Natawa na lang ang binata. Pumasok na sila sa loob. Si Shuvi ay manghang-mangha pa rin sa kanyang mga nakita. Mukhang kailangan ko magdoble ingat dito. Hindi ako pwedeng makabasag. Lalo tong paso ng bulaklak. Mukhang milyones ang halaga. Grabe man uy. Kabadong bulong niya sa sarili bago hinarap si Sergio. Nga pala sir, ready na po akong simulan agad ang trabaho ko. Ano po bang una niyong iuutos sa akin? Ang unang iuutos ko sa'yo ngayon ay umakyat ka sa second floor. Kumaliwa ka, then yung nasa dulong pinto. Doon ang magiging kwarto mo. Magpahinga ka muna ngayon. Utos nito sa kanya at pagbibigay ng direksyon. Sir, hindi naman po yun. Ang utos na sinasabi ko ay kagaya na magplansya, magluto, magwalis, ganun po. Well, hindi yun ang magiging trabaho mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Takang tanong ni Shuvi. Napakibit balikat naman si Sergio. I changed my mind. Starting tomorrow, you'll be my official assistant. Nanlaki ang mata ni Shuvi. Ano po? Assistant? As in, personal assistant? Sir, sure po ba kayo? Hindi po ba yan pang may diploma? Yung may experience? Wala po akong alam sa ganun. Bakit po hindi na lang dito sa bahay? Mas magagampanan ko po ang pagiging kasambahay. Pero yun ang gusto kong ibigay na trabaho sa'yo. Sir, hindi po talaga ako marunong sa ganyan eh. Di ba po arkitek ka? Wala po akong alam sa mga design, drawing na yan. O kahit nga man lang sa mga tawag sa lapis niyong parang mamahalin na hindi ko alam. Ayoko naman pong mapahama kayo. Lahat naman ng bagay ay napag-aaralan. You may not know that world yet, but I see potential in you. Let me guide you. Be my assistant. You don't have to know everything right now. You just have to be willing to learn. Natulala si Shuvi. Tila wala siyang naintindihan
kahit isa sa mga sinabi nito. Ha? Wala po akong maintindihan, sir. Well, ang gusto ko lang iparating, kung maninilbihan ka sa bahay, limitado ang matututunan mo. Pero kung matututo kang sumabay sa mundong ginagalawan ko, mas mabilis mong mababayaran ng bahay ko. At baka pati sarili mo, ma-build up mo rin. Hindi nakasagot si Shuvi. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ginagawa ni Seryo para sa kanya. Tumalikod na si Seryo at nauna na itong umakyat sa taas. Sinundan naman ito ng tingin ni Shuvi. Ngunit biglang huminto si Seryo sa paglalakad at muli siyang hinarap. Isa pa, I realize, someone like you deserves so much more than just being my maid. You deserve to stand beside me, not serve me. Pahayag ni Seryo. Hindi man yon ganon naiintindihan ni Shuvi, alam niyang magandang sinabi ng binata at sincero ito sa mga binitawang salita. Good night, Shuvi-do. Pahabol ni Seryo bago ito nagpatuloy sa pag-akyat hanggang sa tuluyang mawala sa paningin niya. Ano raw? Shuvi-do? Yun pang napili niyang itawag sa akin? Ang cute naman nun. Bulong niya sa sarili. Hindi niya namalayang nakangiti na pala siya. Habang naglalakad na rin siya paakyat, hindi niya maiwasang pansinin na para bang may nag-iba kay Seryo. Hindi niya matukoy kung ano ito, ngunit tila naging magaan ang pakikitungo nito sa kanya. Ngumingiti na, tumatawa, at minsan malambing pa ang boses kapag kinakausap siya. Ngunit sa kabila nun, masaya si Shuvi sa pagbabago ng pakikitungo ni Seryo at dinadalangin niya na sana magtuloy-tuloy yon. Hoy, gising, may trabaho ka na. Hindi mo na bakasyon sa bangketa. Kinabukasan, maaga siyang ginising ni Seryo. 7:00 pa lang ng umaga. Ano pong oras na? 7 sharp. Ang mga assistant, dapat laging nauuna. Kailangan ay handa ka na bago pa ako sumakay ng kotse. Tila binuhusan ng mainit na kape sa mukha si Shuvi sa sinabi nito. Kaya mabilis siyang bumangon. Nagmadali siyang maligo, magsuklay at isuot ang uniform na polo shirt na may pangalan ng architectural firm ni Seryo. Pagdating sa opisina ni Seryo, halos mapuno ng anxiety si Shuvi. Puro computers, puro blueprints, puro taong matatalim ang itsura. Sabay-sabay din na nagbukas ng laptop. May isang architect naman na tumingin kay Shuvi. Napansin din ni Shuvi ang paglingon sa kanya kaya't ninitian niya ang lalaki. Dahil doon ay lumapit ito sa kanya. Ikaw si Shuvi, hindi ba? Assistant ni Boss Seryo? Napatakip bigla si Shuvi ng kaniyang bibig. Hala, marunong kang magtagalog? Sabi ni, mukha kang Pinoy. Oo. Dinala ko dito ni Boss Seryo. Ako nga pala si Anthony. Anthony Ledesma. Ikaw, anong pangalan mo? Pagpapakilala nito at inilahad sa kaniyang palad. Shuvi po, short for Shuvilin Veronica P. Ramirez. Yung P, hindi Powerpuff ha. Pamulaklakin po yan. Napatawa ang architect na si Anthony dahil sa sinabi niya. Nagkamay na sila dahilan para magkatitigan sila at magkangitian. Ledesma! Biglang nag-echo ang malamig at matigas na boses ni Seryo mula sa likuran. Mabilis na bumitaw si Anthony sa kamay ni Shuvi at napalingon kay Seryo na agad ring inalis ang ngiti sa labi. Wala pa tayo sa lunch break. Hindi to oras ng pakikipagtsikahan. Yes po boss. Pasensya na po. Agad na naglakad palayo si Anthony at habang papalayo ay bahagyang napakamot sa batok sabay kindat kay Shuvi na bigla namang tinakpan ang mukha sa hiya. Hindi pa man siya nakakabawi. Hinila na siya ni Seryo sa braso, palayo sa mga empleyado. Medyo marahas pero hindi masakit. Aray naman, ba't naman po may paghila? Next time, huwag kang basta-basta nakikipag-usap kung kani-kanino. Hindi porket Pinoy, kilala mo na. We're not here to make friends. Bulong nito sa kanya. Sapat lang para silang dalawa ang nakarinig. Nagpakilala lang naman po siya at saka mukha namang mabait yung tao. Mabait? Mabait din yung ibang magnanakaw bago kanila budulin. Just stay close to me. Sa akin lang, okay?
Huwag kang lalayo sa tabi ko. Umiling muna si Seryo na para bang dismayado bago ito naglakad paalis. Problema nun, nadaig pang boyfriend ko kung makaprotekta sa akin. Bulong niya sa sarili habang kumakamot sa ulo. Muli naman siyang binalingan ng tingin ni Seryo, kaya nagtama ang kanilang mga tingin. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Di ba sabi ko, dumikit ka lang sa akin? Ito na po, susunod na. Ano ba yan? Napaka-OA naman ng boss ko. Sigaw niya na nasundan ng pagsasalita ngunit sa isip niya lang yon para walang makarinig. Ilang araw si Shuvi na litong-lito, nagkakamali sa pagkuha ng files. At minsan pa, nalalaglag niya ang blueprint roll sa harap ng kliyente. Pero kahit ganon, sa kabila ng kahihiyan, hindi siya sumuko. Tuwing may free time, palihim siyang nagbabasa ng notes. Nagugugol ng terms gaya ng cantilever, load bearing wall, at floor area ratio. Nagsimula rin siyang gumawa ng sarili niyang kodigo. May drawing pa ng bahay stick figures para lang maintindihan. At habang tumatagal, Hoy, Shuvido, alam mo na yung difference ng elevation sa section na? Oo naman po sir, elevation yung itsura sa labas. Section hiniwa sa loob. Parang love life mo sir, sa labas mukhang perfect pero sa loob, hiniwa naman pala dahil imagination lang. Napatawa si Seryo kahit pigil. Hindi niya inaasahang ang dating ghost dress barbecue girl ay magiging bahagi ng creative team niya. 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Unti-unti nang naging pamilyar si Shuvi sa takbo ng trabaho. Naging maasahan siya. Minsan, siya pang pumipigil sa stress ni Seryo. Sir, 10 minutes break po muna tayo. Hindi niyo po pwedeng i-drawing lahat ng floor plan ng buhay niyo sa isang araw. Minsan pa, siyang nakakahuli sa maliit na pagkakamali ng interns. At habang pinapanood siya ni Seryo, hindi nito maiwasang mamangha. How the hell did she learn this fast? Pero hindi na niya kailangan ng sagot. Dahil ang totoo, hindi lang basta assistant si Shuvi. Siyang naging bagong asset ni Seryo sa mundong akala niya'y kumpleto na. Isang araw, habang nasa kanyang silid si Shuvi sa bahay ni Seryo, nakaupo siya sa sahig habang nakasandal sa kama. Nasa harap niya ang tablet ni Seryo na pinahiram nito sa kanya para makapag-review. Bukod sa architectural terms, sinisikap din niyang pag-aralan ng English para mas madali niyang maintindihan ng mga tao rito sa Australia. Indispensable daw, parang hindi naman siya yung tipong iniinom. Baka gamot to, o baka insulto. Napakunot ang noo niya. Hindi siya mapakali. Dahil gusto niyang matuto agad, tumayo siya at lumabas ng kwarto. Dala-dala ang tablet. Hindi na siya nag-isip. Diretso siya sa kwarto ni Seryo para itanong ito. Nakalimutan niyang gabi na pala at baka nagpapahinga na ito. Pero tuloy-tuloy siyang pumasok dahil medyo nakabukas ang pinto. Sir Seryo, yung indispensable po ba'y parang, ah! Napasigaw si Shuvi dahil sa gulat. Natakpan niya agad ang mga mata at tumalikod. Shuvido, what the? Knock first for God's sake! Sigaw ni Seryo at kagad tinakpan ang katawan ng tuwalya. Wala pa kasi itong suot. Bagong ligo pa lang ito at hawak-hawak pa sa kamay ang susuotin. Ay, sorry po sir. Hindi ko po sinasadya. Promise, nawala po kasi sa isip ko. Ano bang ginagawa mo dito? Nagbibihis ako oh. Mabilis lang po sana. Itatanong ko lang po sana kung ang indispensable ay... It means something or someone you can't do without. Hindi mo kayang mawala. Essential. Sobrang mahalaga. Ah, okay po. Gets ko na. Tugon niya habang nakakover pa rin ang mga mata kahit nakatalikod naman. Next time, kumato ka muna bago sumugod ha. Copy po sir. Kakatok na po ako susunod. Sorry po ulit. O sige na, umalis ka na bago pa kita ipatuklaw sa ahas ko. Dali-dali namang umalis si Shuvi. Ngunit bigla siyang natigilan nang may ma-realize. Ha? May ahas si sir? Ni minsan naman wala siyang nabanggit sa akin na may alaga siyang ahas. Bigla na lang siyang natulala hanggang sa napangiti. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Siya ang perfect example ng TDH. Tall? Check.
Dark? Check. Handsome? So check. Matapos niya yung maisip habang ini-imagine si Seryo, dali-dali siyang pumasok sa sariling kwarto at sinubsob ang sariling muka sa unan. Tila pinipigilan ang sariling kiligin. Sa araw-araw na magkasama sina Seryo at Shuvi, hindi na nila namalayang unti-unti na silang nahuhulog sa isa't isa. Si Seryo, na dati palaging seryoso, hindi may pintang muka at madalas nakakunot ang noo, ngayon ay natutong ngumiti, natutong tumawa kahit walang dahilan at natutong maging kalmado. At si Shuvi, nasanay sa ingay ng kalsada at namulat sa buhay bangketa, ngayon ay marunong nang mag-steam ng gatas sa mamahaling machine, marunong nang mag-check ng email, marunong nang magsuot ng stilettos at unti-unti nang nasanay sa mundong akala niya nung una ay imposible niyang maranasan at hindi siya nabibilang. Hindi man nila sinasadya, pero bawat araw ay naging tulay sa mga pagbabagong yon. May unti-unting sumibol na hindi nila namamalayan. May unti-unting paglambot ng puso. At may mga sandaling hindi nila binibigkas pero ramdam nilang may kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Isang linggo ng umaga, ginising si Shuvi ng isang kakaibang bango. Amoy butter, amoy itlog at amoy bacon. Napakunot siya ng noo habang nakapikit pa. Pilit pinapakinggan kung may ibang tao ba sa bahay. Naroon lang ang mahinang ingay ng sandok sa kawali. Tapos ang tunog ng tinapay na tinutoast. Hala, naisipan ba ni Sir na mag-hire ng chef? Pagtataka niya. Madalas kasi silang umu-order lang ng pagkain. O kung hindi naman, ay sa labas sila kumakain. Dahil sa kuryosidad, napabangon siya. Nakasuot lang ng maluwag na shirt at pajama. Tinanggal ang muta sa mata. Sumulyap sa salamin. Tapos, bumaba ng hagdan habang sinusuklay ang buhok gamit ang mga daliri niya. Pagdating niya sa kusina, napatigil siya. Literal na natigilan. Nakaharap sa stove si Seryo. Walang suot na pang-itaas at tanging gray na lunch pants lang ang suot nito habang nagluluto. Pawisan ang bahagya ang likod nito dahil sa init na nagmumula sa apoy. At doon napako ang mata ni Shuvi. Sa kanang bahagi ng likod ni Seryo, sa may bandang balikat, may isang markang matagal na niyang hindi nakita. Isang birthmark na hugis pusong baliktad. Parang patak ng tinta na tumulo at naiwan. At isa lang ang kilala niyang may ganon, kaya labis siyang namutla. Nagulat at nanginig. Eloy? Natigilan si Seryo sa narinig. Huminto sa paghahalo at mabilis itong lumingon sa kanya. Gulat na gulat. Anong sinabi mo? Nagkatitigan sila. Si Shuvi, tila hindi makahinga. Si Seryo naman ay naguguluhan at tila nabingi sa narinig. Seryo, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin to pero ikaw po ba si Eloy? Paanong alam mo ang tungkol kay Eloy? Napatango si Shuvi. Unti-unting namuang luha sa kaniyang mga mata. Oo, alam na alam ko. Si Eloy yung bata na madalas takasan ng lola niya para turuan ng isang musmus na bata sa lansangan. Si Eloy yung bata na palaging may daladalang laruan na si Goku. Teka, ba't mo to alam? Ba't mo alam ang palayo ko? Tila hindi na nag-function ng maayos ang utak ni Seryo sa pagkabigla dahil hindi niya magawang pagtagpi-tagpiin ang mga impormasyon. Nang marinig naman yun ni Shuvi mula sa bibig ng binata, tuluyan ang tumulo ang mga luha niya. Kasi ako yung batang tinatawag mong syongit. Ako yung batang tinuruan mo ng math para matutong magbilang at hindi maloko. Ako yung lagi mong pinupuntahan galing eskwela para turuan at bigyan ng tira mong pagkain. Ako yun, Eloy. At ikaw yung Eloy na hinihintay kong bumalik. Nalaglag ang hawak na sandwich ni Seryo sa tuloy niyang pagpapaliwanag na sobrang detalyado. Napatingin ito ng bahagya sa birthmark niya, tsaka ibinalik kay Shuvi ang tingin. Syungit? Ikaw si Syungit? Tumango si Shuvi habang
patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. Oo, ako yun, Eloy. Ako yung iniwan mo noon. Ako yung laging sumisilip sa bangketa. Umaasang babalik ka. Hindi ko alam na ikaw pala yung lagi kong kasama ngayon. Bigla na lang silang nagyakap. Mahigpit. Parang sinundan ng taon at taon ang pag-aasamang yakap na yon. Hindi ko inakala na makikita pa kita. Akala ko noon, parati ka na lang ng nakaraan ko. Pero ngayon, ikaw na palang kasulukuyan ko. Bulong nito. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Eloy, seryo, kahit ano pang pangalan mo, ikaw pa rin yung taong naging dahilan kung bakit gusto kong matuto. Ikaw ang unang niwala sa akin kaya hindi kita nakakalimutan hanggang ngayon. Sorry. Sorry kung bigla akong naglaho noon nang hindi man lang nagpapaalam sa'yo. Sorry kung nabigo akong tuparin ang pangako kong hindi kita iiwan. Sorry kung wala akong nagawa ng mga panahong pilit akong inilalayo sa inilola. Sorry. Sorry talaga. Mas lalo pang humigpit ang yakap ni Shuvi nang marinig niya ang paghikbi ng binata. Kaya pareho na silang umiiyak. Parehong hindi pa rin makapaniwala na sa dami ng tao sa mundo, sila pang nagkita. Hindi lang nagkita, kundi naging parte ng araw-araw ng isa't isa. Noon pa man, alam kong yun ang dahilan. Kaya kahit isang beses hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Dahil alam kong hindi mo gustong iwan ako ng ganun-ganun lang. Kumawala na si Seryo mula sa pagkakayakap sa kanya. Gamit ang mga daliri nito, marahan itong pinunasan ng mga luha niya bago siya hinawakan sa magkabilang pisngi. Masaya ako na makita kang muli, Shongit. Shovi o aking Chubido. Ipinapangako ko sa iyo na magmula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Tumango si Shuvi at kagaya ng ginawa nito, tinuyo niya rin ang mga luha ni Seryo. Hinaplos-haplos ang pisngi, tsaka hinawakan ng mahigpit. Ipinapangako ko rin na wala nang makakapagpahiwalay sa ating dalawa at hindi ko nahayaang may isa pang tao na ilayo ka ulit sa akin, Eloy. Matapos yun, ay muli silang nagyakapan. Tila ayaw nang pakawalan pang isa't isa, ano man ang mangyari. Simula nung araw na yon, ang araw na nabunyag ang lihim ng kanilang nakaraan, hindi na muling naging pareho ang lahat kina Shuvi at Seryo. Kung dati puro asaran at inisan, taguan ng feelings at palihimang selos, ngayon ay napalitan na ng pag-aalaga at lambing. Kung dati tila estranghero sa isa't isa, ngayon ay parang dalawang piraso ng puzzle na matagal nang nawawala sa isa't isa. Pero ngayon ay perpektong magkatugma. Sinulit nila ang bawat araw. Hindi na sila tumigil sa paghabol sa mga panahong nawala, sa mga sandaling hindi nila nagawang maranasan noon. Madalas silang mag-picnic sa park, kahit nasa Australia. Magkakbay silang naglalakad tuwing gabi. Magkasama silang nanonood ng pelikula habang nakablanket sa sofa. Tuwing umaga, nauuna si Seryo sa kusina para ipagluto ng almusal si Shuvi na tinuring niya ng isang prinsesa. Dumaan ng mga buwan, natuto si Shuvi ng mas mahihirap at hindi pang karaniwang mga bagay. Marunong na siyang magbasa ng simplified blueprint na ginagamit ni Seryo sa mga client presentation. Pati na rin gumamit ng laser measurer at maglag ng mga site specs sa tablet. Nasanay na rin siyang mag-maintain ng smart home system. Mula sa pag-reset ng automated blinds hanggang sa pag-program ng security access para sa mga bisita ni Seryo. Tuwing weekend, siya rin ang nagtuturo kay Seryo kung paano hanapin at puntahan ang ibang lugar dito sa Australia na hindi pamilyar sa binata. At sa bahay, siyang bahala sa pag-detach ng filter ng dishwasher, pag-decalcify ng espresso machine, at pag-aalaga sa malikot nilang Australian Kelpie o Australian Sheepdog na si Boomer. Mula sa isang babaeng sanay sa bangketa, ngayon kayang-kaya na niyang sumabay sa high-tech at high-pressure na mundo ni Seryo. Pero higit sa lahat, mahusay na siyang mag-English kahit minsan balubaluktot, malakas na ang loob niya. Excuse me, do you have hotdog in Betamax? Shuvido, hindi to street food stall sa Pilipinas.
Bulong sa kanya ni Seryo habang tumatawa. Tila ito pa ang mas nahihiya para sa kanya. I know, I'm just making practice. Making practice? Nako, Shubidoo. Hindi yan spaghetti na hinahalo-halo. Just say, I'm practicing. Okay na yun. Parang masosyal pakinggan yung version ko. Dahil doon ay nagtawanan silang dalawa. Hanggang sa makalipas ang 1 taon, isa lang itong ordinaryong araw para sana kay Seryo. Walang inspirasyon, nakakainip, at hindi kinikilig dahil alam niyang hindi makakapasok si Shuvi. Nilagnat kasi ito kagabi. Masama ang pakiramdam, kaya pinili na lang magpahinga sa bahay. Pero ang hindi alam ni Seryo, bago pa man sumapit ang 11:00, abala na sa kusina si Shuvi. Suot ang oversized hoodie, cashmere socks at may tuwalyang nakasablay sa leeg. Pinilit niyang bumangon kahit medyo masama pang pakiramdam. Maingat niyang prinito ang gourmet tocino, niluto ang garlic fried rice at inihanda ang soft-boiled egg sa tamang lambot. Lahat ng paborito ni Seryo. May fresh mango juice rin sa insulated bottle. Matapos magluto, nilagay niya yun sa lunchbox at nag-ayos sa sarili bago umalis. Nilakasan niya ang loob at sumakay ng bus, dumaan sa mahabang hallway ng gusali at umakyat sa executive floor. Medyo hilo pa siya habang naglalakad pero pinilit niyang ngumiti. Pagkarating sa tapat ng office, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Napalingon bigla si Seryo. Mula sa pagiging abala sa laptop, saglit na hindi nakaimik. Tila nagulat sa dumating na bisita. Love, anong ginagawa mo rito? May sakit ka, hindi ba? Napangiti si Shuvi. Sa tuwing naririnig niyang salitang love mula kay Seryo, naninibago pa rin siya kahit 4 na buwan na sila. Oo, 4 na buwan na silang magkarelasyon. Lumapit na si Shuvi. Hawak ang lunchbox na may mango juice sa gilid. Namiss kita. Napailing si Seryo habang mabilis siyang nilapitan. Hinawakan nito ang noo niya. Mainit ka pa rin. Love naman, dapat nagpapahinga ka sa bahay. Konting init lang yan eh. Malayo pa yun kumpara sa init ng pagmamahal ko sa'yo. Napangiti si Seryo na para bang kinikilig kahit halatang nag-aalala. Hinila siya nito, palapit. Niyakap tsaka hinalikan sa noo. Hay nako, ang kulit mong babae. Pero sige na nga, dito ka lang para nababantayan kita. Umupo silang dalawa sa sofa ng opisina. Binuksan ni Seryo ang lunchbox at agad siyang natawa nang makita ang sticky note. Even with the fever, I still love you. Basa ni Seryo sa nakasulat. I love you too. Effort yan ha? Nagkatawanan silang dalawa dahil doon. Tila sa kabila ng sakit, wala pa ring makakapigil sa puso ni Shuvi na iparamdam ang pagmamahal niya. Kapag talaga mahal mo ang isang tao, kaya mong gawin lahat gaano man kahirap. Isang gabi, tahimik ang buong bahay nila sa Melbourne. Umuulan sa labas at ang bawat patakay parang lalabay para kay Shuvi habang inaayos ang sarili matapos maligo. Nakaroba lang siya at nakatayo sa harap ng salamin. May hawak na tuwalya at pinupunasan ang buhok para patuyuin. Hay nako, bakit parang mas nagiging walis ang butong buhok ko kapag nababasa? Nakangusong bulong niya sa sarili. Hindi pa man niya natatapos ang pagpapatuyo ng buhok, bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto nila ni Seryo. Dumaan si Seryo sa likod niya. Nakangiti. Suot ang favorite niyang plain gray shirt at pajama pants. Walang sabi-sabi. Tumalon ito sa kama na parang bata, tsaka sinenyas ang lumapit si Shuvi. Shubidoo, my love. Halika nga rito. Bawal tumingin ha. Close your eyes lang. Ha? Bakit? May ipapapahid ka na naman bang serum sa mukha ko ha? Hindi no. Basta sumunod ka. Close your eyes muna, dali. Natawa si Shuvi, pero sumunod pa rin. Nilapitan siya ni Seryo at marahang tinakpan ang mga mata niya gamit ang mga palad nito. No peeking, okay? Sige na nga. Ayoko pa naman ng suspense pero sige. Pero hala, baka ipasok mo na ako sa freezer ha? Ang kulit mo talaga.
Shuvido ko. Syempre hindi ko gagawin yun sa'yo. Anyway, eto na. Handa ka na ba? Hindi pa. Joke lang. Sige, game na. Dahan-dahang inilis ni Seryo ang palad mula sa mata ni Shuvi at pagdilat ng dalaga. Isang maliit na envelope ang hawak ng binata at may nakaipit na boarding pass. Ha? Plane ticket? Sabay ago ng envelope kay Seryo. Binasa niya ito ng mabilis. Melbourne to Manila? Napalingon siya kay Seryo. Litong-lito. Wait lang. Uuwi tayo ng Pilipinas? Tumango si Seryo. Sabay ngiting parang batang excited. Yup, this weekend. Ha? Bakit? May biglaan ka bang lakad doon? Umiling si Seryo. Tapos humawak sa bewang ni Shuvi at dahan-dahang pinaupo sa binti niya. Wala akong business meeting. Wala ring emergency. May gusto lang akong ipakita sa'yo. Ipapakita? Sa Pilipinas? Ano naman yun? Secret. Nakatawa lang ito habang ito nang nagpupunas ng tuwalya sa buhok niya. Grabe, love. Ang cryptic mo na naman. Pero sige, mukhang may pa-surprise ka na naman eh. Exactly. Pagkasabi nun nito, bigla siyang hinila ni Seryo pahiga sa kama. Dahilan para mahulog siya sa ibabaw nito. Sabay pinaulanan siya ng halik sa iba't ibang bahagi ng kaniyang katawan. Walang kahirap-hirap nitong inalis ang suot-suot niyang roba hanggang ang malamig na gabing yon ay mauwi sa may init nilang tagpo. Makalipas ang isang linggo, nakabalik na nga sila ng Pilipinas. Pagkababa ng eroplano sa NAIA, ramdam ni Shuvi ang init ng hangin na sumasalubong sa mukha niya. Tila nasanay na siya sa lamig ng Australia. Aba, hindi pa rin nagbago ang Manila. Ang init-init pa rin. Hindi man lang natin na-miss to, no? Miss mo yan, aminin mo. Napatawa si Shuvi. Tama nga si Seryo. Na-miss niya rin ang Pilipinas. Kahit gaano man kagulo, kainit, at kaingay ang paligid. Naglakad na sila palabas ng terminal at agad silang sinalubong ng driver ni Seryo habang nasa sasakyan. Hindi mapakali si Shuvi. Pinagmamasdan niya ang bawat building na dinaraanan nila. Bakit parang pamilyar tong dinadaanan natin? Wait lang, ito yung shortcut papunta sa… Shh! Huwag kang maingay. Surprise nga eh. Kontra pa nito sa kanya, kahit para sa kanya naman ang surprise. Ilang minuto pa, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang bahay na agad nagpa-pose sa puso ni Shuvi. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan, napanganga at tila nakalimutang huminga sandali sa nakita. Isang bahay na kilalang-kilala niya. Pero ngayon, mas maganda, mas malaki, mas maaliwalas. Hala, ba't nag-ibang itsura nitong bahay mo? Naglakad siya papalapit. Humawak sa gate pagkatapos ay muli niyang nilingon si Seryo. Pinaayos mo to? Pinarenovate ko ulit. Gusto ko kasi, kung may babalikan ka man, hindi lang alaala ang sasalubong sa'yo, kundi bagong tahanan para sa bagong simula. Tumango ang binata, kasunod ng mahina pero tapat na sagot. Tumingin naman siya sa buong kabuuan ng bahay. Matagal ko na tong plano. Nung una nating usapan sa Australia, binanggit mong gusto mong ipaayos to, na gusto mong balikan to ng mas maayos balang araw. So I made sure na pagbalik natin, ito ang unang hakbang ko para sa mga plano mo, sa mga pangarap mo, sa buhay mo. Seryo? Regalo ko to sa'yo. Hindi lang to bahay. Isa to sa mga paalala kung gaano kita kamahal, kung gaano ko gustong isama ka sa lahat ng plano ko, at sa bawat bukas ng buhay ko. Hindi na napigil ni Shuvi ang mga luha niya. Isa-isang tumulo habang nakatitig sa binata. Dati, akala ko sapat na may makakain ako sa araw-araw pero ngayon, binigyan mo ko ng tahanan, ng direksyon, at ng dahilan para mangarap pa. Grabe ka talaga, Eloy. Mahal ko. Grabe talaga ako kapag ikaw ang inspirasyon ko. Lumapit si Shuvi at mahigpit na niyakap si Seryo.
Sa gitna ng init ng araw at sa amoy ng bagong pintura sa bahay, may kakaibang lamig at kapanatagan siyang naramdaman. Thank you, Eloy, sa lahat ng bagay, sa effort, sa pagmamahal, sa bahay, at higit sa lahat, sa pagbabalik mo. Hindi lang ako bumalik, love. Dito na ako. Mananatili kasama mo. Panghabang buhay. Ilang araw matapos nilang makabalik sa Pilipinas, masigla at punong-puno ng pag-asa si Sergio habang nakaupo sa harap ng Notary Public Office kasama si Shuvi. Suot niyang semi-formal polo shirt at slacks, habang si Shuvi naman ay nakadress na kulay cream at may dalang maliit na folder ng documents. Ang plano nila ay ililipat na ni Sergio ang titulo ng bahay sa pangalan ni Shuvi. Love, sigurado ka ba talaga rito? Kasi parang grabe naman to. Hindi biro yung binibigay mo. Shuvidu, ilang beses na bang sinabi ko na wala na akong ibang gustong makasama sa bahay na to, kundi ikaw. Kaya sa'yo na to. It's yours, officially, legally, emotionally. Emotionally talaga? Pati puso mo ba, isasalin mo na rin sa akin? Matagal ko na yung sinuko sa'yo eh. Papeles na lang ang kulang. Nagkatawanan sila, pero sa ilalim ng biruan, dama ang sinseridad sa pagitan nila. Habang pinoproseso na ng staff ang mga dokumento at pinapa-verify sa property registry, biglang nagbago ang ekspresyon ng legal assistant na umahawak ng titulo. Sir Sergio, may kailangan po tayong i-double check dito. Bakit? May mali ba? Hindi naman po mali pero based po sa record ng Registry of Deeds, hindi po sa pangalan nyo nakaregister ang property na ito. Napakunot ang noon ni Sergio. Paano yun? Ang sabi ng attorney ko, galing daw ito kay Lola at ako raw ang inassign na mag-asikaso. May nakalaki pong bagong will and testament na na-update pala isang buwan bago po siya pumanaw. At ang listed po na sole recipient ng bahay ay si Shovelin Veronica P. Ramirez. Parehong napatulala ang dalawa. Si Shuvi napatingin kay Sergio na para bang gusto niyang magtanong pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Ha? Ako? Bakit ako? Tahimik si Sergio habang tumatanggap ng brown envelope na may nakaipit na lumang sulat. May logo ito ng isang law office sa Manila at may nakasulat sa likod na to be opened upon confirmation of property transfer. Maingat na binuksan ni Sergio ang envelope at doon bumungad ang isang handwritten letter na may pulidong sulat kamay. Habang binabasa ni Sergio ang nilalaman, unti-unting lumambot ang ekspresyon nito. Kay Shuvi pala talaga. Hindi ko alam. Akala ko para sa akin talaga to. Sergio, ano bang ibig sabihin nito? Basahin mo yung sulat ni Lola. Iniabot ni Sergio ang liham. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Shuvi habang binabasa ito ng malakas. Mahal kong Shuvi, kung binabasa mo man ang liham na ito, ibig sabihin ay nasa iyo ng tahanang minsan ay naging bahagi ng mga alaala ko. Bago ako tuluyang lumisan, nais kong ipaabot ang aking pasasalamat sa iyo. Hindi lang bilang isang babae na minahal ng apo ko, kundi bilang ang batang minsang nagligtas sa akin noong panahong tila wala nang makakita sa halaga ko. Napahinto si Shuvi. Ito ba yung nung... Ipagpatuloy mo, love. Hindi mo na siguro maalala, pero maraming taon na ang nakalipas. Isang hapon sa labas ng simbahan, may matandang babae na nawala ng ulirat dahil sa init. Lahat ay lumampas maliban sa isang batang babae na gusgusin. Punit-punit ang damit at wala ring makain. Pero hindi mo ko iniwan. Hinila mo ko sa lilim. Binigyan mo ko ng tubig at nilapatan mo ng malamig na tela ang noo ko. Yun ang araw na napamulat ako na minsan ng tunay na yaman ay hindi sa bulsa, kundi na sa puso. Nanginig na ang boses ni Shuvi. Napaluha siya habang si Sergio ay tahimik na nakikinig
hawak ang kamay niya. Alam kong sinaktan kita nang ipagtabuyan kita paluyo kay Eloy. Akala ko noon mapuprotektahan ko siya mula sa isang mundo na hindi ko naiintindihan. Pero ngayon, natutunan kong ikaw palang tahanan na hinahanap ko para sa kanya. Patawad, ito ang tanging paraan ko para itama ang mali. Mahal ka namin, higit pa sa alam mo. Natahimik si Shuvi. Walang ibang naririnig kundi ang bahagyang pag-iyak niya. Mahigpit naman ang pagkakahawak ni Seryo sa kamay niya para alalayan siya. Deserve mo to, love. Hindi lang dahil sa ginawa mo nun, kundi dahil sa kung sino ka bilang ikaw. Niyakap ni Seryo si Shuvi. Hindi lang dahil sa sulat o sa bahay, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal, ng kabutihang loob at na makasagutan sa mga tanong nila. Sa harap ng bahay na ngayon ay opisyal nang nakapangalan kay Shuvi, tahimik silang nakatayo. Magkahawak ang kamay. Kapwa ni Nanamnam ang ginhawa ng sandali. Hapon na at ang liwanag ng araw ay dahan-dahang kumukupas. Nagbibigay ng gintong tint sa puting bader ng bahay. Wala mang ingranding selebrasyon, pero sapat na ang presensya ng isa't isa para tawaging perpekto ang araw na yon. Alam mo, habang buhay kong aalalahanin ng araw na to, hindi lang dahil sa titulo ng bahay, kundi dahil ito na yung umpisa ng buhay na binubuo natin. Parang kahapon lang nasa kalsada ako, nagbabakal bote, tapos ngayon kasama na kita sa mismong bahay na to, sa mismong bahay na akala ko hindi para sa akin. Walang hindi para sa'yo, Shuvi. Lahat ng to, buhay, tahanan, pagmamahal, dapat lang namapa sa'yo. Kasi hindi ka lang babae ng kahapon ko. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong may bukas pa. Dahan-dahang humarap si Shuvi kay Seryo. Kinagat niya ang labi. Pilit pinipigil ang emosyon. Pangako, Seryo, ano man ang dumating, mananatili akong karamay mo. Kapag pagod ka, pahinga mo ko. Kapag gumuho man lahat, magiging pundasyon mo ko. At kapag pinili mo kong mahalin araw-araw, mas pipiliin ko pang ibalik yun ng doble. Inilapit ni Seryo ang noo niya sa noo ni Shuvi habang banayad ang hangin na humahaplos sa pagitan nila. Pangako rin, mahal ko. Hindi kita hayaang muling maramdaman na hindi ka sapat. Gagawin kong ligtas ang mundo para sa'yo. Sa pagitan ng pangako at kapayapaan, sabay silang tumingin sa bahay. Hindi na ito basta istruktura. Isa na itong pangarap na tinupad. Isa na itong panibagong kabanata. At habang unti-unting bumababa ang araw sa likod nila, tila kasabay naman ito ang pag-angat ng tiwala, ng pananampalataya, at ng matibay na pagmamahal para sa pamilya nilang bubuuhin pa lang. Pagkalipas ng 6 na buwan, ikinasal na sina Seryo at Shuvi. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil pinili nilang magsimula muli. Hindi naglaon, ipinanganak ang kanilang unang babaeng anak, si Elovi, pangalan na hinango mula sa 2 pusong minsang naglayo, pero muling pinagtagpo ng tadhana, Eloy at Shuvi. Tahimik pero masaya ang buhay nilang mag-asawa. Sa araw-araw na pagsasama, natutunan nilang ang tunay na tahanan ay hindi lugar, kundi ang taong pinili mong mahalin sa hirap at ginhawa. Lumipas ang mga taon at nanatiling buo ang pagmamahala nila. At sa bahay na minsang naging bahagi ng kanilang nakaraan, ngayon ay tahimik na namumuhay ang bagong pamilyang binuo ng pag-ibig, paninindigan at pangarap. Minsan ang tunay na kayamanan ay hindi dumarating sa anyo ng pera, titulo o tagumpay, kundi sa anyo ng mga taong tapat na nagmamahal at hindi sumusuko sa iyo kahit ilang beses kang nawalan, nadapa o nagkamali. Ang kwento ni Seryo at Shuvi ay patunay na ang kapalaran ay may paraan ng pagbabalik sa kung saan ka nararapat. Hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para itama ang mali, ipaglaban ang tama at muling buuin ang mga pusong minsang
iniwan ng panahon. Natutunan natin dito na hindi sukatan ng halaga ang estado mo sa buhay. Ang malasakit, kabutihan at katapatan ng tunay na pundasyon ng isang matatag na relasyon. Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang magkaibigan, bilang tao at bilang pamilya. At higit sa lahat, ang pagmamahal na ipinaglalaban sa harap ng mga pagkukulang, sakit at panahon ay pagmamahal na karapat-dapat ipaglaban habang buhay. Wakas! Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pag-ibig ang ating natapos ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at shoutout muna tayo. Hello po Miss Tales of Siren, ako po pa-shoutout po ako sa next mong upload. Clareta Reliaseba from Kuwait. Gustong-gusto ko pong mga kwento mo at nakaka-inlove talaga at nakaka-inspired talaga. Maraming salamat po. Have a blessed day po. Hello and shoutout sa iyo Ma'am Clareta from Kuwait. Hello Tales of Siren, good afternoon, salamat sa new upload. Shoutout Havinas family sa Kahagnaan, Matalom. Please greet my sister Nelia Quijano a happy birthday and congrats to her new promotion a head teacher in Matalom South. Greetings from Eng Havinas. Salamat Miss Siren and God bless you po. I'm your loyal fan from Leyte. Alright, happy birthday po sa inyong sister na si Ma'am Nelia Quijano. Shoutout po Miss Siren, Glenda Bunsukan po from Besa Mendez, Quezon City po. Nice story po at masaya akong nakikinig sa inyong istorya. Good morning Miss Siren, isa namang napakagandang kwento, always listening at pa-shoutout po Miss Siren from Bahrain. Hello and shoutout sa iyo Ma'am Mira's Channel. Shoutout po Miss Siren, I'm your avid listener here po in Hong Kong. Rustato Virgo po from Tulunan, North Cotabato, my hometown place. Avid listener from Kuwait, coming from Ma'am Jennifer Bahilot. Shoutout sa iyo dyan sa Kuwait, Ma'am Jennifer. Hello Miss Siren, good morning. Gusto ko lang pong i-shoutout ang mama kong addict na din sa mga stories nyo. Natalia Baniked from Bani, Pangasinan. Thank you so much Miss Siren. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.